Pagkatapos ng kanyang pag-clear ng Goblin Underground City ay kaagad na umuwi si Lin Ye at ipinagpapatuloy na ngayon ang paggawa ng kanyang guide. Ginagamit niya ang lahat ng impormasyon na nakuha niya mula sa kanyang mag-isang pag-clear sa loob ng nightmare level ng dungeon na iyon. Pagkaraan ng masusing pagkatao ay nilalagay na niya ito sa professional forum. Ibinibenta niya ang strategy guide para sa nightmare level para sa Goblin Dungeon kung saan makakakuha sila ng siguradong S-rank na rating. Nagkakahalaga ang strategy guide na ito ng 8,000 alliance coins para magamit nila. Maliban pa sa strategy guide ay ibinibenta rin ni Lin Ye ang skillbook para sa skill na Holy Light at ang Sandstorm Bow. Pagkakita ng mga nasa loob ng professional forum na may inilagay na naman ang Big Boss na strategy guide ay namamangha na naman sila dahil nagawa niya na masolo ang nightmare level at nagawa rin na makakuha ng isang mas mataas pa sa S rating. Ngayon na nagpapalabas na naman si Lin Ye ng isang bagong strategy guide ay nakukumbinsi na ang mas nakakarami sa loob ng professional forum na isa talaga siyang magaling na baguhan. May ilan pa sa mga ito na gustong magpabuhat sa kanya sa loob ng nightmare level dahil hindi pa nila nararanasan ang loob nito at gusto talaga na makakuha ng free attribute points. Ipinapaliwanag ng iba sa loob ng forum na ang kasalukuyang stratehiya para sa dungeon na ito ay ang pag-iipon ng mga halimaw sa unang level at pagtapos nito sa loob ng 7 minuto pero ngayon na nakikita nila kung gaano kabilis na ginawa ni Lin Ye ang stratehiyang ito ay gusto na lamang nilang gamitin ang strategy guide na ibinigay niya dahil nagagawa niya ito sa loob ng 4 na minuto at 30 segundo. Ang iba naman na naruroon ay napapatanong na lang kung gaano bakas akto nila dapat gamitin ang kanilang mga skill at dapat na sulitin ang cooldown ng bawat skill para magamit ang buong potensyal na pinsalang maaaring maidulot dahil kahit na magagawa ng isang profesional na ipunan ang mga halimaw ay hindi nakakasiguro na maaari nila itong patayin. Mukhang kung usapan lamang ay nightmare level ay ang gumagawa ng strategy guide na ito ang tunay na bangungot para sa mga goblin. Sa loob ng professional forum ay may isang gumagamit na nagpo-post ng mga larawan ni Lin Ye at ipinapaalam na ang gumagawa ng mga strategy guide na ito at naglalagay nito sa professional forum ay isang mag-aaral na nagngangalang Lin Ye na nagmumula sa Jiang City Professional Academy at isang baguhang profesional ng taong ito. Ipinapaliwanag ng lagay na ito na siya ang pinag-uusapan noon na pinakamalakas na baguhang mag-aaral na nagbenta ng Hunting Great Sword at ang nagawang masolo clear ang Wild Dungeon na may SSS rank na rating. Dagdag pa niya na iisang tao lamang ang lahat ng ito. Malakip ng paliwanag na ito ay ilang mga larawan ni Lin Ye. Nang makita ito ng mga nasa forum ay nagtataka na lamang sila at ayaw maniwala. Sinasabi nila na ang laman nito at walang mapapatunayan ang 3 larawan na inilakip niya rito. Tinatawanan na lamang nila ang gumawa nito dahil hindi kapanipaniwala na nagawa ng isang baguhang profesional na magsolo sa loob ng Stone Cave at sa Nightmare level ng Goblin Dungeon. Sa mga nakakakilala kay Lin Ye ay alam nila na naging misteryoso ito pagkatapos niyang makuha ang kanyang talent at walang sinuman na may alam tungkol sa kanyang nakuha. Naaalala na lamang nila siya dahil siya ang nag-iisang pumili ng propesyon para maging isang priest at ang tanging katibayan lamang na siya ang nag-solo clear sa beginner dungeon ay siya ang nagbenta ng Shadow Dagger. Para naman sa Big Boss na nagpo-post ng mga strategy guide na may napakasaktong mga impormasyon ay dapat na may perpekto itong Jinfang pagdating sa theoretical knowledge pero kung ikukumpara ito sa mga nakuhang grado ni Lin Ye ay napakalayo ng agwat at hindi man lang may kukumpara. Sang-ayon ng mga naruroon dito dahil nagmumukha lamang si Lin Ye na isang ordinaryong mag-aaral na hindi man lang kayang abutin ang prestihiyosong mga senior na profesional. Kung maaalala ang tungkol sa perception range ng mga halimaw na idadagdag pa sa kapaligiran ng Secret Realm ay kinakailangan ng napaka-eksaktong kalkulasyon para lamang makuha ang tunay na aggro range ng mga halimaw. Tinatapos nila ang usapan at sinasabi na si Lin Ye ay isa lamang priest kaya naman nakakasiguro sila na hindi si Lin Ye ang gumawa ng mga strategy guide dahil bakit hindi niya kinukuha ang purifying skill na Holy Light. Habang nag-uusap ang mga taong ito sa loob ng forum ay patuloy lang naman si Lin Ye sa kanyang pagkita ng pera. Patuloy na napupunta sa kanyang account ang tig 8,000 deposito ng Alliance Coins. Maliban pa rito ay nakakatanggap siya ng isang request para bilhin ang Holy Light na skillbook kung saan inaalok siya ng 100,000 na Alliance Coins. Maliban pa rito ay may alok din siya na natatanggap para bilhin ang Sandstorm Bow sa presyong 150,000 Null Alliance Schools. Patuloy si Lin Ye sa pagtingin sa kanyang account at ngayon ay binabati na ngayon ng bangko ang kanilang gold card user dahil sa kabuuan ay nagagawa niyang makatanggap ng 500,000 Alliance Coins at ngayon ay nasa kabuuang 1,500,000 na Alliance Coins na ang kanyang kabuuang balanse.
Habang tinitignan ito ni Lin Ye ay medyo nadidismaya na lamang siya dahil hindi kasing ganda at kasing dami ang 500,000 kanyang inaakala noong una. Iniisip na lamang niya na mukhang dahil hindi kasali sa kanyang strategy guide ang no damage clear para sa Secret Realm boss na Goblin King kaya naman walang sinuman maliban sa kanya ang magagawang makakuha ng S rating kaya naman wala masyadong naglalakas loob na bilhin ang kanyang strategy guide. Kahit na ganito pa man ay hindi ganoon ito kaimportante para kay Lin Ye dahil ang nightmare level ng isang dungeon ay may sapat na ibinigay sa kanya para mapataas ang kanyang sariling equipment at attributes na ginagawang pangalawang prioridad lamang para sa kanya ang pera. Maliban pa rito ay may natitira pa ring 15 na oras sa kanyang pampuswerteng buff mula kay Bai Ji kung saan maaari pa siyang magpahinga ng kaunti, magpagaling at pumunta muli sa susunod na dungeon. Tumatayo na lamang si Lin Ye at nagpapas siya na lumabas muna. Isinasaayos niya ang kanyang damit at nagpapas siya muna na magjogging sa labas. Nais niyang gamitin ang ehersisyo para magpahinga ng kaunti sa kanyang mga ginagawa na magbibigay sa kanya ng benepisyo para palakasin ang kanyang pisikal na pangangatawan. Nagtutungo ngayon si Lin Ye sa isang parke sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Habang maraming mga tao ang naruroon at pinagmamasdan ang magandang tanawin ay patuloy lang naman si Lin Ye sa kanyang pagtakbo. Sinusubukan niyang hinggilan ng kaunti para naman mapagod siya ngunit nagugulo na lamang ang katahimikan nang biglang magpakita ang isang mamahaling sasakyan na humaharurot sa kalagitnaan ng gabi. Kaagad na napapansin ni Lin Ye ito dahil ang ilaw ng sasakyan ay diretsyong papalapit sa kanya. Napupunta ang mamahaling sasakyan na ito sa tabi ni Lin Ye na nakakakuha agad sa kanyang pansin. Sa pagpapakita ng sasakyan na ito ay kaagad na nakikilala ni Lin Ye na ang nakasakay dito ay si Huang Xiaofeng. Habang may kasamang isang profesional na nakasuot ng gintong armor, sinasabihan na lamang ni Huang Xiaofeng si Lin Ye na mukhang isang kakaibang pagkakataon na nakikita sila ngayon. Inaalok niya si Lin Ye na sumakay na sa kanyang sasakyan dahil dadalhin niya siya sa isang lugar. Sinasabihan lang naman siya ni Lin Ye na hindi ba sinabi sa kanya ni Zhao Qihang na huwag siyang guguluhin. Kulang pa ba ang paliwanag sa kanya ng kanyang kasama para hindi siya hamunin at inisin? Dagdag pa ni Lin Ye ayaw niya raw ng kahit anumang gulo pero hindi ito nangangahulugan na takot ito na lumaban at harapin ang gulo. Bumababa lang naman si Huang Xiaofeng mula sa sasakyan at sinasabi kay Lin Ye na huwag nang babanggitan ang pangalan ng traidor na iyon sa kanya. Nagsimula na ring kumahol ang aso ni Huang Xiaofeng at sinasabi na tigilan na niya ang kanyang pagdadaldal dahil gusto ni Harley na magkaroon ng isang duelo laban sa kanya. Binabalaan nila si Lin Ye na kung hindi siya papayag sa iniaalok na duelo ay huwag na niyang pangarapin pa at isipin na magkakaroon ng kahit anumang kapayapaan sa kanilang pamilya. Nang marinig ito ni Lin Ye ay naiinis na lamang siya ng kaunti at nagagalit sa pagiging napakawalang kwenta ng taong ito. Ngumingiti na lamang siya kahit na mukhang nahanap na ng mga siraulong ito ang kanyang tinitirhan. Pumapayag na lamang si Lin Ye sa alok na ito dahil gusto niya ang ipakita sa siraulong ito na hindi na dapat siya lumapit pa sa kanya at ininis siya. Sinasabihan ngayon ni Lin Ye si Huang Xiaofeng na umaasa ito na magiging isa siyang tunay na lalaki kung maglalaban silang dalawa kaya naman hindi dapat siya umiyak at humingi ng tulong mula sa kanyang mga kasama kung hindi niya magawang manalo. Nabibigla lang naman ang kasama ni Huang Xiaofeng habang sinisigawan siya nito na huwag siyang akusahan ng mga walang kwentang bagay na ganito. Kaagad na dinadampot ni Huang Xiaofeng ang kwelyo ng kanyang kasama at inuutusan siya na wala sa kanilang lahat ang dapat na gumalaw mamaya dahil gusto niyang magkaroon ng isang 1 versus 1 na laban kay Lin Ye. Nagsasalita lang naman ang alagad ni Huang Xiaofeng at tinatanong siya kung papaano na lang ang gagawin nila kung hindi siya manalo. Patuloy naman na sumisigaw si Huang Xiaofeng at sinasabi na ang equipment na suot niya ngayon ay isang bagay na hindi makukuha ng isang katulad ni Lin Ye na hampas lupa kaya naman papaano siya matatalo laban sa isang walang kwentang katulad niya. Inuulit niya muli sa kanyang utusan na huwag siyang makikialam sa kanyang magiging laban. Mula sa naririnig na usapan na ito ni Lin Ye ay naiintindihan na lamang niya na mukhang may mas marami pang katulong na dinala si Huang Xiaofeng. Nagbubulungan ngayon ang dalawa at sinasabi ni Huang Xiaofeng sa kanyang katulong na ipagpatuloy pa rin nila ang kanilang orihinal na pinag-usapang plano. Sumasang-ayon kaagad dito ang kanyang aso na hindi na lamang maintindihan kung ano talaga ang gusto ng kanyang amo. Si Lin Ye na naruroon lamang ay tahimik na pinagmamasdan ang mga ito. Nabuburyong na lamang siya kaya nagtutungo ito sa sasakyan ni Huang Xiaofeng at sinasabihan ang mga ito na magmadali dahil kahit na ilan pa sila na naruroon na gustong labanan siya ay wala siyang pakialam. Kung gusto pa nila ay maaari silang umatake ng sabayan at wala pa rin talaga siyang sasabihin kaya naman iyan na lamang nila dahil maraming inaasikaso si Lin Ye at ayaw niyang magsayang ng oras sa mga ito.
Naiinis na lamang si Huang Xiaofeng at ang kanyang aso sa nagiging tono ni Lin Ye. Lumilingon na lamang ito sa kanya at sinasabihan na hintayin na lamang ang mangyayari dahil pagsisisihan niya ang ginawa niya sa oras na ito. Habang pinagbabantaan si Lin Ye ay patuloy nang ngumingiti ang aso ni Huang Xiaofeng at sinasabihan si Lin Ye na sisiguraduhin nila na pagagapangin nila siya sa sahig na parang isang aso. Tinititigan lang naman silang dalawa ni Lin Ye at hindi natatakot sa mga pagbabantang ito na ginagawa nila. Tinitignan na lamang niya ang mga kaawa-awang nilalang na ito at sinisiguro sa kanyang sarili na gagawin ang kanilang mga buhay na mas malala pa kaysa sa kamatayan. Nagpapatuloy ngayon ang tatlo sa kalagitnaan ng gabi at napupunta sila sa isang liblib na lugar na puno ng kakahuyan. Habang nagmamaneho si Huang Xiaofeng ng kanyang sasakyan ay nasa tabi lamang niya si Lin Ye na naiinip na naghihintay turuan ng leksyon ng mga ito. Pagkaraan ng ilang minutong pag-iikot ay nagawa na nilang makapunta sa kanilang huling destinasyon. Pagpunta pa lamang nila Aron ay kaagad na bumababa si Huang Xiaofeng at ang kanyang aso. Sinasalubong si Lin Ye ng napakaraming mga profesional na may kanya-kanyang mga armas. Sa lahat ng direksyon ay makikita niya ang mga ito na pinapalibutan silang lahat at binibigyan siya ng isang malugod na pagbati. Sa itaas ng mga puno ay kumpleto ang mga ito, binabati na lamang nila ang kanilang young master na si Huang Xiaofeng na pumupunta sa kanilang direksyon. Pagkatapos ng makita ang mga taong ito ay nakangiti na lamang na lumalabas si Lin Ye mula sa sasakyan at tinatanong kung para saan ang napakaraming taong ito. Sinasabihan niya rin ang mga ito na alien na lamang nila dahil nagmamadali pa siya at tinatanong kung isa bang bakbakan ang mangyayari o isa lamang 1 versus 1. Lumalapit lang naman si Huang Xiaofeng sa kanyang mga aso at sinasabi na syempre magkakaroon sila ng isang 1 versus 1 kung saan haharapin siya ng kanyang grupo ng isahan. Nang marinig ito ng mga aso ni Huang Xiaofeng ay nagsimula itong mangalit na parang may mga rabies. Ipinapalabas na rin ni Huang Xiaofeng ang kanyang diamond level na Wind Shadow Sword na nagpapakawala ng umaapaw na asul na enerhiya mula sa lahat ng bahagi nito. Nang makita ni Lin Ye ang lahat ng mga ito ay ngumingiti na lamang siya sa halip na matakot. Sinasabihan pa niya ang mga ito na wala rin naman siyang nakikitang pagkakaiba kahit na umatake silang lahat sa kanya. Walang pagbabagong mangyayari dahil bubugbugin niya rin ang mga ito. Sa inaastang ito ni Lin Ye sa harapan niya sa kabila ng napakaraming tao na dinala niya ngayon ay inis na lamang si Huang Xiaofeng sa kanya at tinatawag siyang isang punyeta. Ayaw na nitong patagilan pa at inuutusan niya kaagad ang kanyang mga aso para sumugod. Gusto na nitong ipakita kay Lin Ye ang kaparusahan sa pang-iinsulto sa kanya at para sa pagpapahiya na rin sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Sa senyales pa lang ni Huang Xiaofeng gamit ang kanyang espada ay sumusugod ng napakaraming profesional na ito gamit ang kanilang mga espada. Sa kabila nito ay nakatayo lamang doon si Lin Ye at matapos ng kaunting stretching ay inilalabas na nito ang kanyang tungkod mula sa storage space nito. Sa kanyang pagpapatawag ng kanyang tungkol ay lumalabas ang isang formation at kasabay nito ay ang itim na enerhiya na nanggagaling sa kanyang tungkod. Mabilis na nakakalapit ang mga asong ito ni Huang Xiaofeng kay Lin Ye at hinahampas kaagad siya ng kanilang mga espada. Iniiwas lang naman ni Lin Ye ang kanyang tungkod mula sa mga pag-ataking ito at mabilis na lumulundag patalikod. Nagagawa niyang lampasan ang lahat ng mga espada na lumalapit sa kanya na lubhang ikinamamangha ng aso ni Huang Xiaofeng na nakasuot ng gintong armor. Habang nasa gilid ito ay hindi na lamang niya napipigilan na mabilib sa taas ng agility ni Lin Ye. Matapos na iwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay sinusubukan na lamang ni Lin Ye na tumakbo mula roon papalayo. Iniiwasan niya na tumakbo sa isang diretsyong direksyon habang hinahabol siya ng mga ito. Para subukang pigilan ang pagtakbo na ito ni Lin Ye ay kaagad na ginagamit ng aso ni Huang Xiaofeng ang kanyang skill na assault slash na nagpapakawalan ng isang crescent na pag-atake na binubuo ng gintong enerhiya niya. Nagagawa ng lalaking ito na hulaan kung saan pupunta si Lin Ye at dapat ay magkakasalubong ang kanyang pag-atake at ang sinusubukang tumakas na ito pero sa taas ng mga attribute ni Lin Ye ay nagagawa niya itong makita sa tamang oras. Napapansin na lamang niya na mukhang nagiging mas mahirap pa ang kinakaharap niyang problema. Ngayon nahihirapan na siya sa dami ng kanyang mga kalaban at unti-unti na rin siyang napapaligiran ng mga ito ay mukhang oras na para sa kanya na gamitin ang kanyang reversal of heaven and earth. Nagagawa ng pag-atake na ito ng lalaki nataman si Lin Ye na nagiging sanhi ng ulap ng alikabok na balutin siya. Tumatawa na lamang ang lalaki habang sinasabi na isa lamang talagang baguhan si Lin Ye at wala talaga siyang kwenta pagdating sa mga labang ganito. Mukhang bago pa man po sa kanya ang pag-atake ay nagagawa ng gamitin ni Lin Ye ang kanyang reversal of heaven and earth. Umiilaw ang kanyang tungkod at nagpapalabas ngayon ng itim na enerhiya.
Habang nakatayo lamang doon ang lalaking nakasuot ng gintong armor ay nagsisimula itong manginig at maranasan ang epekto ng reversal of heaven and earth. Kagaya ng mga nangyayari sa tinatangkang atakihin si Lin Ye habang naka-activate ang talent niyang ito ay nagsisimula ngayong maramdaman lalaking nakasuot ng gintong armor ang pinsalang idudulot sana niya kay Lin Ye. Napapaluhod na lamang ito habang sumusuka ng dugo na lubos na ikinagugulat ng kanyang mga kasamahan. Habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig at hinihingal pa rin mula sa sakit na nararamdaman nito ay inis na lamang nitong tinitignan si Lin Ye at hindi maintindihan kung anong klaseng teknik ang ginamit niya dito. Kung titignan niya ngayon si Lin Ye ay agad na malalaman na wala itong ginawang kahit anumang pag-atake. Hindi ka panipaniwala na nagawa ng hindi maintindihang pag-atake yun na basagin kaagad at makalusot sa depensa ng isang gold level na equipment sa isang iglap lamang nang hindi man lang nila napapansin. Sa tulong ng kanyang reversal of Dry Valley Grass Shaving Technique ay nagagawa ni Lin Ye na pabalaykan ang pinsalang tinanggap niya. Kaagad na lumalapit ang mga ordinaryong aso sa lalaking ito na kasuot ng gintong armor at tinatanong kung ayos lang ba ito. Sinisiguro lang naman niya sa kanyang mga kasama na ayos lang siya at kahit na ano pa mang itinatagong alas na ginagamit ng batang ito ay walang kwenta rin sa huli dahil isa lamang siyang priest. Maliban pa rito ay napakarami rin nilang mga kasamahan na lahat ay nakasuot ng gold level na equipment kaya naman mas mainam na lang na pag-isahan nila siyang lahat. Sa sinabing ito ng lalaki ay pumapayag na lamang ang mga lalaking naruroon. Nagpapasya sila na umatake ng sabay at pinapalibutan ngayon si Lin Ye habang hinahandaan ang kani-kanilang mga pag-atake. Sari-saring mga armas ang papunta ngayon sa direksyon ni Lin Ye kasali na ang mga palakol, sibat, palaso at espada. Ang tanging pagkakamali lamang ng mga lalaking ito ay ginagamitan nila ng kanilang mga pinakamalalakas na skill si Lin Ye na alam naman natin na maaari lamang niyang gamitin para baliktarin ang sitwasyon. Nang makakita ni Lin Ye na nakakalapit ngayon ang lahat ng mga ito ay accessories na lamang siya at ginagamit ang reversal technique ng kanyang skill na Glory of the Stars. Sa tulong ng skill niyang ito ay lumalabas ngayon ng isang malaking bilog na binabalot ngayon ang lahat ng mga naruroon. Ang pulang bilog na ito ay nilalamon ang lahat at nagsisimula ngayon na maramdaman ng mga lalaking sumusugod na ito ang nagiging epekto nito. Napupuno na lamang ang kanilang mga mata ng takot habang nakikita ang malawakang skill na ito mula kay Lin Ye. Napapatigil na lamang sila sa kanilang pagsugod at hindi makapaniwala na maaari itong gawin ng isang priest kahit na hindi pa nila nararamdaman ang epekto nito. Sa unang pagkakataon ay nagagamit ngayon ang reversal technique ng Glory of the Stars na tinatawag na Fallen Heaven and Earth Hell. Sa tulong ng skill na ito ay lumalabas ang napakaraming kedena na pinapatnubayan ng isang mas nakakataas na nilalang. Ang mga kade ng ito ay mga armas na humahawak sa mga nakakatakot na demonyo at multo mula sa kailaliman ng impyerno. Ang lahat ng mga propesyonal na naruroon na napakalakas ng loob na hamanin at labanan si Lin Ye ay sinasaksak ng mga kade ng ito. Napupuno ang buong lugar ng kanilang mga nakakaawang sigaw ngunit ayaw itong pakinggan ni Lin Ye na ipinagpapatuloy lamang na ginagamit ang skill. Habang nanginginig ang mga ito na hinahawakan at iginagapos ng mga kedena ay wala na lamang silang magawa kung hindi ay tanggapin ang kanilang kapalaran. Pagkaraan ng ilang segundo ng pagkakaapekto nila mula sa skill na ito ay hinihimatay na lamang ang nakakarami habang nangingisay sa sahig. Ang dulot na pinsala ng skill na ito ay hindi matutumbasan at hindi rin nila maaaring iwasan. Habang patuloy na lumalabas ang ugat at nanginginig habang sumusuka ng dugo ay nagsasalita na lamang ang lalaking nakasuot ng gintong armor na napaka-imposible ng nangyayari ngayon at papaanong namamatay silang lahat sa isang iglap. Si Huang Xiaofeng na pinapanood ang lahat ng ito ay wala na lamang pakialam sa kanyang mga aso at naglalakad ngayon patungo kay Lin Ye. Nagsisimula na lamang itong magsalita at sinasabi na kagaya ng kanyang inaasahan ay hindi talaga kasing ganda ng pag-asa ibang mga tao ang pag-asa sa pera. Sa sinabing ito ni Huang Xiaofeng ay napapalingon na lamang si Lin Ye at nakikita ngayon siya na ilalabas ang kanyang armor na isang rankless na diamond level armor na pinapataas ang lahat ng attribute ng gumagamit nito ng 100. Pinapagana ngayon ni Huang Xiaofeng ang lahat ng mga skill ng kanyang armor at sinasabi na nabili ang armor na ito mula sa Sufubi auction at ang armor na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong halaga ng Alliance coins. Nang marinig ito ng kanyang aso na namimilipit pa rin sa sakit ay kaagad niyang nakikilala na ang Sufubi auction ay ang pinakamahal at pinakamagarang auction sa Huaxia kung saan ang tiket lamang para makapasok sa lugar na ito ay nangangailangan ng kayamanan ng nagmamay-ari na dapat ay umaabot sa 100 milyon. Ang kapangyarihang pinansyal na ito ay lubhang nakamamangha para sa kanilang lahat at pinapatunayan talaga ang kanyang pwesto sa pagiging ang tanging tagapagmana ng Huang Corporation. Nakakasiguro ang lalaking ito na ang armor na suot ni Huang Xiaofeng ay isang legendary level na equipment,
Sa panibagong tapang na nakukuha ni Huang Xiaofeng mula sa kanyang armor kasama ng kanyang espada ay ipinapangako na lamang niya kay Lin Ye na sa oras na ito ay sisiguraduhin niya na siya naman ang kanyang ipapahiya at paluluhurin ngayon sa sahig. Sa kanilang paghaharap ay nais na lamang niyang ipaalam na hindi dapat siya minamaliit. Pagpapalabas ngayon ni Huang Xiaofeng ng kanyang ipinagmamalaki na rankless diamond level suit ay mas lumalaki na ang ulo nito, iniisip na kaya na nitong labanan si Lin Ye. Hinahamon pa niya ito at tinatanong kung bakit hindi pa gumagalaw si Lin Ye ngayon na nakikita niya ang kanyang armor. Gusto niyang malaman kung ano ang problema nito at kung natatakot ba ito ngayon sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa ay napapalibutan na sila ng mga bangkay ng mga tumatahol kanina na aso ni Huang Xiaofeng question. Sa loob ng lugar na iyon ay nilalampasan lamang niya ang mga nakahilatang katawan na ito at walang pakialam sa pagkasira na idinulot nito. Mayabang itong lumalapit kay Lin Ye at niningitian pa ito. Sa kanyang taglay na rankless na armor ay lumalakas ang loob nito at mayabang na sinasabihan si Lin Ye na hindi pa huli para sa kanya na humingi ng tawad at magmakaawa para kawan siya ni Huang Xiaofeng. Sa ipinapakitang ito na kay abangan ni Huang Xiaofeng ay natutuwa na lamang si Lin Ye. Hindi siya makapaniwala na ang isang tanggang katulad nito ay magpapakita pa rin sa kanyang harapan matapos na makita niya ang lahat ng ginawa niya sa lahat ng mga aso nito. Ngumingiti pabalik si Lin Ye at itinututok ang kanyang tungkod dito habang pinagsasabihan siya na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at huwag niyang akalain na special siya at maaari nang talunin si Lin Ye dahil lamang may suot siyang armor na ganoon na binili ng kanyang tatay. Pinagsasabihan niya rin si Lin Ye na walang kahit anumang armor na kayang protektahan ang kanyang marupok na puso at sarili na nasapektuhan lamang ng mga salita. Sinisiguro ni Lin Ye kay Huang Xiaofeng na hinding-hindi ito mananalo laban sa kanya. Mukhang tama nga ang mga sinasabi ni Lin Ye at sa mga salitang lamang na sinambit niya ay naiinis agad si Huang Xiaofeng. Napakarupok ng pagkatao ni Huang Xiaofeng na naiinsulto kaagad siya sa simpleng sinabi na iyon ni Lin Ye. Kumukulo na kaagad ang dugo nito kaya naman hindi na ito naghintay at umatake kaagad kay Lin Ye. Pinapangako niya ito na sisiguraduhin niya na buburahin siya sa mundong ito kaya naman habang lumulunsad pasulong ay ginagamit niya ang kanyang teknik na Shadow Wind Sword. Sa tulong ng teknik niyang ito ay may nagpapakita na aura ng isang tao sa kanyang likuran at nagpapakawala ng dalawang sword slash si Huang Xiaofeng papunta kay Lin Ye. Ang mga pag-atake niyang ito ay wala namang kwenta dahil nagagawa kaagad ni Lin Ye na lumundag pa atras at iwasan ang lahat ng mga pag-atake. Kahit na mas pinataas pa ang mga attribute na taglain ni Huang Xiaofeng mula sa suot nitong diamond armor ay wala pa rin itong magawa para makapagpatama ng atake nito kay Lin Ye. Sa biglang pagpalya ng kanyang pag-atake ay naiinis na lamang si Huang Xiaofeng. Hindi siya makapaniwala na nagagawa ni Lin Ye na iwasan ang mabilis niyang teknik at sa kabila ng napakagaganda nitong equipment na suot ay paano siya nadadaig sa bilis ng lalaking ito. Patuloy na naglalaban sa ere ang dalawa kung saan nagpapakawala lamang si Huang Xiaofeng ng mga pag-atake nito habang umiiwas lang naman si Lin Ye. Patuloy lang siyang tumatalon at hindi maabot ng mga sword technique mula kay Huang Xiaofeng. Ang kanilang paglalaban na ito ay pinapanood ng aso ni Huang Xiaofeng na nakakasuot ng gintong armor. Habang tinitignan ng mga paggalaw nila ay kaagad nito na napapagtanto na hindi tama ang nangyayari at may mali na hindi siya maintindihan dahil kanina lamang ay gumamit siya ng isang uri ng teknik na hindi pa nila alam at lahat ng mga kapatid niya at kasama na umaatake na nakasuot at palot na balot ng golden armor ay kaagad na napuksa at napatumba. Sa mga nangyaring ito ay hindi na lamang niya maintindihan kung papaano na napakataas ng pinsalang kayang idulot ni Lin Ye at papaano niya ito nagagawa. Hindi nito maintindihan kung ano ang sekreto niya sa kanyang masyadong overpowered ata ng mga attack skill at ang pinakakakaiba pa na napapansin niya ay sa pagkakataong ginamit ni Lin Ye ang kanyang skill na iyon para tapusin silang lahat ay naramdaman kaagad ng lalaking ito na nakasuot ng gintong armor na hindi na siya isang tao. Nakikita na lamang niya ang napakaraming demonyo sa paggamit na iyon ng skill ni Lin Ye na para bang hinuhugot ang kanilang mga kaluluwa at pinapahirapan. Sinasabi na lamang niya na parang hindi tao ang kanilang kinakaharap kanina at mas maihahalin tulad ang kanyang presensya sa mga nilalang na iyon na lumabas mula sa magic tide na tumapos sa napakaraming buhay. Hindi talaga niya maipaliwanag kung ano ang dala ng lalaking ito at kung bakit nakakatakot ang simpleng presensya lamang niya. Habang lubhang napapaisip ang lalaking ito na nakasuot ng gintong armor sa gilid ay nagpapatuloy sa kanilang paglalaban sina Huang Xiaofeng at Lin Ye. Ginagamit na ngayon ni Lin Ye ang kanyang reversal technique habang nasa ere na nagpapakawala ng pulang enerhiya. Mukhang hindi pa ito napapansin ni Huang Xiaofeng at mas nakatuon ang pansin sa sobrang inis nito dahil hindi niya mahuli si Lin Ye. Tinatanong na lamang niya si Lin Ye kung inilagay ba niya ang lahat ng mga points nito tungo sa kanyang agility dahil papaanong hindi niya siya mahabol at mapatamaan man lang ng kanyang mga pag-atake.
Maliban pa rito ay sinasabi niya na taglay din niya ang napakataas na bonus mula sa kanyang armor set kaya naman papaanong hindi pa niya nahihigitan kung anumang stat ang taglay ni Linye. Kahit na ganito pa man ay hindi ito masyadong inaalala ni Huang Xiaofeng at lumulundag na lang para gamitin ang kanyang teknik. Sinasabihan niya lang si Linye na walang silbi ang lahat ng ito dahil kung magagawan siyang matamaan ay matatapos na niya kaagad ito at mapapatay. Sa kanyang paglundag ay ginagamit niya ang kanyang Shadow Wind Slash. Nang makalapit ito kay Linye ay hinahampas niya ito pero nagagawa pa rin ni Linye na umiwas mula rito at tumabi para hindi tamaan nito. Muli ay lumalabas na ang ugat sa noo ni Huang Xiaofeng dahil hindi niya talaga maipatama ang kanyang mga pag-atake. Sa nakakaawang pagpapakita na ito ni Huang Xiaofeng ay sinasabihan lamang siya ni Linye habang umingiti na kanyang base attribute bago pa man niya ito dagdagan ng bonus attribute mula sa kanyang armor ay napakababa na hindi man lang niya ito magamit ng maayos. Napakahina niya ngayon na hindi man lang niya kayang magpatama kahit isang pag-atake niya. May turn na kaagad para kay Linye na ngayon ay planong hanapin muna ang pinakamahinang bahagi ng kanyang armor. Gusto niya muna itong basagin para iparamdam ang pinakamaraming kahihiyan na kaya niyang iregalo kay Huang Xiaofeng. Ginagamit niya ngayon ang kanyang reversal damage plunder ang teknik na nagiging sanhi para pumula ang mga mata at ng tungkod niya. Pagkatapos ng panandalian yung paghahanda ay pinapakawalan niya ang isang diretsyong alon ng pulang enerhiya papunta kay Huang Xiaofeng. Mabilis nitong napapaatras ang spoiled na batang ito kasabay ng paglabas ng isang malaking krus gamit ang kanyang skill. Ipinapaalam mo yun ng system sa kanya na tagumpay itong nakakapagdulot ng 1,000 na puntos ng pinsala at ang taas na bahagi ng armor ngayon ay napipinsala. Sa tulong din ng atake nito ay nagagawa niyang guluhin ang diamond set na nagiging sanhi para mawala ang ibinibigay nitong kabuuang attribute bonus. Habang nanggagalaiti pa rin ay napupunta na ngayon sa lupa si Huang Xiaofeng na puno ng mga gallows at mas inaalala pa ang kanyang diamond divine gear na ngayon ay nagkakabitak-bitak at natatapyasan ngayon. Makikita ang malaking pinsala na tinanggap nito mula sa ginawang pag-atake ni Linye. Kahit na nakita ni Huang Xiaofeng ang kung gaano wasaki ni Linye ang kanyang ipinagmamalaking diamond armor ay hindi pa rin talaga ito nagpapatalo at napakatigas pa rin ang ulo na gusto pa ring labanan si Linye. Inihahanda niya muli ang kanyang espada at nagpapakawala ng kanyang aura habang kinakaharap si Linye. Umaapaw ang asul na aura mula sa kanyang espada at armor at mabilis na pinapakawalan nito sa kinaroroonan ni Linye. Pagkaraan ng kanyang kaunting paghahanda ay pinapakawalan niya ang napakaraming skill nito. Unang pinapakawalan niya ang charge slash na tinatakbuhan lamang ni Linye kaya naman tumatama ang kanyang skill sa mga puno. Sunod naman ang triple strike na pareho rin ang nangyari at dinadamay lamang ang mas maraming puno sa kagubatan. Huli nitong ginagamit ang Sweep 8,000 Armies na pinuputol lamang ang mas marami pang kakahuyan maliban na lamang kay Linye na tinatalon lamang ang pag-atake at napupunta lamang sa ere. Kahit ano pa mang gawin na pag-atake ni Huang Xiaofeng ay hindi pa rin talaga niya maabot si Linye. Nagsisimula na ngayong mabangon ang mga lalaking ito na nawala ng malay mula sa sobrang sakit na naranasan nila mula sa skill ni Linye. Kasama ng lalaking may gintong armor ay napapagmasdan na lamang nila ang kaguluhan na nangyayari sa kakahuyan. Naririnig nila ang malalakas ng tunog ng nahuhulog ng mga kahoy hanggang sa makita nila si Linye na tumatalon mula sa kagubatan nito. Nagugulat na lamang ang mga ito at alam na kailangan nilang umalis mula roon kung ayaw nilang madamay. Nagsisimulang tumakbo ang mga ito hanggang sa makita na lamang nila si Huang Xiaofeng na lumalabas mula sa kakahuyan. Mas lumalala pa ang bitak ng kanyang armor at nanginginig na ito. Hinihingal at napapagod na rin ito sa kakagamit niya ng kanyang mga skill na wala rin namang epekto dahil nagagawa lahat ito na iwasan ni Linye. Tinatalunan lamang siya habang tinitignan mula sa itaas. Itinututok ni Huang Xiaofeng ang kanyang espada sa mga alagad niyang ito nang makita niya na nababangon na muli ang mga ito at nababawi ang kanilang malay. Kaagad niyang inuutusan ng mga lalaking ito na makipaglaban kapalit niya. Gusto niyang turuan ng mga ito si Linye at harapin muli siya sa kabila ng mapait na pagkatalo ng ipinaramdam sa kanila kanina ni Linye. Nagpapatuloy sa kanyang paglalakad si Huang Xiaofeng sa kagubatan at iika-ika ngayon dahil sa sobrang pagod hanggang sa may naramdaman itong kakaiba sa kanyang katawan. Nagsimula itong mapahiga sa sahig habang nagpapagulong-gulong. Napapasigaw na lamang ito sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman habang ang kanyang HP ay patuloy na bumababa at nababawasan ng 500 na puntos bawat segundo. Hindi na lamang niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya at tinatanong na lamang si Linye kung anong kakaibang teknik na naman ang ginamit niya ngayon sa kanya. Wala na lamang siyang magawa kung hindi ang mamilipit sa sakit sa sahig habang nilalapitan siya ngayon ni Linye. Para hindi mawala ang kanyang laruan dahil malapit nang maubos ang HP nito ay ginagamitan muna ni Linye ang kaawa-awang nilalang na ito ng kanyang healing spell.
Sa tulong ng kanyang ginamit na skill ay nagagawa niyang pabalikan ang 1340 na puntos ng HP ni Huang Xiaofeng. Habang nakatayo lamang roon at tinitignan mula sa taas si Huang Xiaofeng ay sinasabihan niya ito na para sa isang mahinang nilalang na katulad niya na kahit anumang karanasan pagdating sa pakikipaglaban ay madaling nagagawa ng kanyang mga basic attack na lusutan ang kanyang mga depensa sa kabila ng pagsusuot nito ng mamahaling armor. Napupunta ngayon ang iba pang mga lalaki na aso ni Huang Xiaofeng at pinapalibutan sa ngayon. Inihahanda nila ang kanilang mga sarili at ikinukuyom ang mga kamao pero wala talaga silang magawa dahil natatakot pa rin sila sa kung ano man ang maaaring gawin sa kanila ni Linye. Alam ni Linye na walang papupuntahan ng pambubugbog sa lalaking ito kaya naman umuupo na lamang siya sa kanyang harapan at sinasabihan si Huang Xiaofeng na maaari itong sumuko ngayon kung gugustuhin man niya at dapat siyang pumirma muna ng isang kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Sa loob ng kasunduang ito ay dapat na mabanggit at sabihin na voluntaryong ibibigay at ireregalo ni Huang Xiaofeng ang kanyang diamond level na equipment sa kanyang classmate na si Linye bilang isang kapatawaran sa kanyang ginawa. Maliban pa rito ay dapat na naglalaman din ito na ipapangako ni Huang Xiaofeng na hindi ulit siya magdudulot ng kahit anumang gulo sa kanya sa hinaharap. Tinatanong ni Linye si Huang Xiaofeng kung kamusta ang mga kondisyon na laman ng kanyang gagawing kasunduan. Mukhang hindi naman dito nagtatapos ang katangahan ng lalaking ito dahil sa halip na tanggapin ang iniaalok na kapayapaan mula kay Linye ay sinisigawan na lamang niya ito at nagagalit pa. Hindi makakaya ng pagmamataas sa kanyang sarili na sumuko na lamang sa kabila ng kanyang mga ginawa at ginastos para lamang mailigpit si Linye. Sinisigawan niya ito na managinip na lamang daw siya dahil hindi niya gagawin ang kasunduan na yun at isusuko ang kanyang pinagmamalaking diamond armor. Nang marinig ito ni Linye ay mukhang hindi niya nagugustuhan ang sagot na ito ni Huang Xiaofeng. Ginagamit niya muli ang kanyang skill na reversal damage plunder ang teknik na nagpapadala ng pulang sinag ng enerhiya diretso kay Huang Xiaofeng na tuluyang binabasag at winawasak ang suot na armor ni Huang Xiaofeng. Habang ngumingiti ng kaunti ay humihingi na lamang ng tawad si Linye kay Huang Xiaofeng dahil mukhang ang cooldown ng kanyang skill ay nawawala na at maaari niya muling gamitin ang kanyang skill. Dagdag pa niya na mukhang wala na ang kanyang napakamahal at ipinagmamalaking defense gear. Sa kabila ng mga pagpapahirap at pagpapakita ni Linye ng kanyang mga skill para sana pasukuin ang asong ito ay wala pa rin talaga at ayaw na maitatak nito sa kanyang utak. Mas nagagalit pa ito ngayon sa kanyang ginawa na pagsira sa kanyang equipment at hinahawakan muli ang kanyang espada para sumugod kay Linye. Sinisigawan niya ito tinatawag pang isang aso dahil napakatapang daw niya na takutin siya ng ganoon kaya naman habang sumusugod pasulong ay ginagamit ngayon ni Huang Xiaofeng ang kanyang ultimate move para ipatikim kay Linye. Sa pagsugod na ito ni Huang Xiaofeng ay hindi naman nagpapatinag si Linye na nakaupo lamang doon at pinapanood ang spoiled brat na ito na nasa kanyang harapan na magwala dahil hindi siya pinagbigyan sa kanyang kagustuhan. Ginagamit ni Huang Xiaofeng ang kanyang teknik na Pegasus Meteor Explosion na nagiging sanhi ng pagkakabuo ng napakaraming kidlat sa paligid at pagkontrol niya ng mga matutulis na bato na pinapakawalan nito kay Linye. Mabilis niyang ipinupunta niya ang mga bagay na ito na nagiging sanhi ng isang katamtamang pagsabog na ginugulo ang paligid at nagpapalipad ng mga tipak ng bato. Napupuno ngayon ang kinaroroonan ni Linye ng nagkakalat na alikabok na tinatakpan siya. Dahil hindi ngayon makita ni Huang Xiaofeng ang itinuturing niyang basurang iyon ay tumatawa na lamang siya at inaakala siguro na panalo na ito. Iniinsulto niya si Linye dahil napakalakas pa rin ang loob niya bilang isang walang kwentang basura na kumapit sa kanyang buhay at hindi pa rin sumuko sa kanyang harapan. Ang kanyang napakayabang na tumatawang mukha ay nababago na lamang ng ekspresyon na nagpapakita ng sobrang sakit matapos napabalay kay ni Linye ang ginamit nitong skill sa kanya. Natatanggap ngayon ni Huang Xiaofeng ang kanyang sariling Shadow Wind Slash na nagiging sanhi ng pagkakabali-baliko ng kanyang mga daliri at braso. Napapasigaw na lamang ito sa sobrang sakit habang namimilipit ang kanyang buong katawan. Sa parehong oras ay lumalabas na rin si Linye mula sa humuhupang alikabok at nagpapakawala ng pulang enerhiya. Ginagamit rin niya ang kanyang healing spell kung saan makikita sa kanyang kaliwang kamay na nagpapalabas ito ng berdeng enerhiya. Habang naglalakad ito papunta kay Huang Xiaofeng ay ginagamit na nito ang kanyang healing art nang makapunta na ito sa tamang distansya. Sa tulong ng paggamit na ito ni Linye ng kanyang healing art ay nadadamay dito si Huang Xiaofeng na tinatanggap ang berdeng enerhiya na ito at sinasaayos ang kanyang mga daliri na nagkakabali-baliko. Maliban pa rito ay naibabalik sa dati nitong estado ang mga buto-buto sa katawan ni Huang Xiaofeng. Habang pinagmamasdan ang kanyang katawan na gumagaling ngayon at bumabalik sa maayos na kalagayan ay sa halip na magpasalamat ito kay Linye ay nakakaramdam pa rin ito na parang karapatan pa niya na makatanggap ng healing spell mula kay Linye. Ayaw nitong kilalanin ang kabaitan na pinapakita ni Linye at sa halip ay sinasabihan na lamang niya na napakademonyo ng kanyang ginawang teknik sa kanya.
Pinagbabantaan pa niya si Lin Ye na kung tatangkahan pa niya muli na galawin at saktan siya ay sisiguraduhin niya na sasabihin ito sa kanyang tatay at hinding-hindi siya papakawalan nito. Sa halip na siya ay ipinapangako nito na maghihiganti ang kanyang ama sa kanyang pwesto. Sa sinabing ito ni Huang Xiaofeng ay mukhang nababago ang modo ni Lin Ye at mas nagagalit na lamang. Inihahanda muli niya ang kanyang skill at habang nangyayari ito ay ipinapaalam na lamang niya kay Huang Xiaofeng na ang pinakakinamumuhian niya ay ang pinagbabantaan siya ng mga taong walang karapatan. Pagkatapos ng kanyang kaunting paghahanda ay ginagamit niya ang kanyang reversal healing art plunder ang teknik kay Huang Xiaofeng. Gamit ang teknik na ito ay nababalot ngayon ng pulang enerhiya si Huang Xiaofeng at hindi natitigilan na nakakatanggap ng pinsala. Napapasigaw na lamang ito dahil parang pinupunit ang kanyang pisikal na katawan ng pulang enerhiya na ito na binabalot ang kanyang katawan. Sa kanyang ginagawang ito ay natutuwa na lamang si Lin Ye at niningitian ang kanyang panibagong laruan. Pinagsasabihan niya ito na hindi dapat siya magmadali dahil marami pa silang oras at ang HP nito ay kababalik pa lamang. Kakapuno pa lang ng kanyang buhay dahil sa ginamit sa kanya ni Lin Ye na healing spell-in kaya naman hintayin na lang muna nila at ipagpapatuloy muli nila ang kanilang kaunting bonding bilang matalik na magkakaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali ay gumagamit muli si Lin Ye ng kanyang skill na nagiging sanhi ng isang malakas na sinag ng pulang enerhiya na nanggagaling sa itaas na diretsyong tinatamaan ang katawan ni Huang Xiaofeng. Wala na lamang itong nagawa laban dito at napapahiga na lamang sa lupa habang patuloy na tinatanggap ang pinsalang ito. Ang lalaki na nakasuot ng gintong armor ay wala na lamang magawa habang binubugbog ang kanyang young master. Pinapanood na lamang niya kung papaano paglaruan ni Lin Ye ang buhay nito na pinagpapalit-palit nito sa paggamit ng kanyang nakakasakit na skill at ng kanyang skill para pagalingin muli si Huang Xiaofeng. Hindi ito makapaniwala sa kademonyuhan na dulot ng mga skill ni Lin Ye na ngayon ay patuloy na muli niya ang napagmamasdan. Matapos ang paggamit ni Lin Ye ng kanyang skill kay Huang Xiaofeng ay naiiwan na lamang ito sa sahig na bagbog ang mukha at nagkakaroon ng napakaraming galos sa katawan. Para tulungan ang kanyang napakabait na kaibigan ay muling itinataas ni Lin Ye ang katawan ni Huang Xiaofeng na kaunti na lamang ay mawawala na ng malay ang kanyang healing art. Binabalot ngayon ng berdeng enerhiya si Huang Xiaofeng na napapailing na lang sa sobrang sakit ng ginagawa sa kanya ni Lin Ye. Natutuwa naman si Lin Ye na pinapanood ang kanyang ginagawang pagpapahirap dito at pagkatapos narito na pagalingin si Huang Xiaofeng ay muli nitong ikinukuyom ang kanyang mga kamao sabay paggamit ng kanyang reversal of heaven and earth. Sabay ng pagkuyom niya ng kanyang kamao ay tila ba nadudurog din ng malakas na puwersa mula sa mga teknik ni Lin Ye si Huang Xiaofeng na lumulutang sa himpapawid. Wala na lamang magawa ang mga aso ni Huang Xiaofeng at pinapanood na lamang habang iniinda ang pinsalang tinamo nila kanina. Kahit na nakikita nila kung gaano kabangis ang lalaking ito ay nakikita na lamang nila ang ginagawa nito bilang isang pagpapahirap sa kanilang master. Tinatanong ngayon ang lalaking nakasuot ng gintong armor ng isa pa sa kanyang mga alagad kung isa ba talagang priest ang tinatangka nilang labanan ngayon. Matapos ang kanyang kaunting appetizer ay tinatama na lang muli ni Lin Ye ang kanyang tungkod sa lupa at ginagamit ang kanyang skill kung saan makikita ang mas malakas na agos ng enerhiya na nanggagaling mula sa kanyang tungkod. Pagkatapos ng kanyang paghahanda ay pinapakawalan niya ngayon ang kanyang skill na Catastrophe Deck Ends kay Huang Xiaofeng. Sa paggamit ni Lin Ye ng skill na ito ay nagwawala ngayon ang langit at nagpapakawala ng pulang sinag ng enerhiya kasabay ng mga nagwawalang mga kidlat papunta sa kinaroroonan ni Huang Xiaofeng. Kasabay ng pagpapakita ng atake ito ay lumalabas din ang mga espiritu na sumasabay sa pag-atake. Nang makita ng lalaking nakasuot ng gintong armor ang ginawang ito ni Lin Ye ay mas kinakabahan na lamang ito at hindi makapaniwala ngayon sa nangyayari dahil papaano na lamang ang kanilang young master. Hindi na lamang ito mapakali habang pinapanood ang karumal-dumal na pagpapakita ng kapangyarihan ni Lin Ye at iniisip na lamang na sana ay hindi papatay si Huang Xiaofeng, sa kanyang likuran ay may isa na lamang pulang tuldok na kanina pa umiilaw at mukhang may nanunood sa lahat ng mga nangyayari kanina pa. Sa nagre-record ng nagiging laban ni Huang Xiaofeng at Lin Ye ay pinapalabas na pala ito sa professional forum ng isang misteryosong user na sinubukan na noon na ibuking kung ano ang totoong pagkatao ng misteryosong big boss na nagpo-post ng mga strategy guide. Nakikita na lamang na napakaraming nanunood sa livestream na ito at napapatanong na lamang sila kung ano ang pinapanood nila ngayon at anong chismis ngayon ang inilalantad ng dakilang chismotion na ito na nagpapalabas muli. Pagkakita pa lang ng mga manunood kung ano ang nangyayari ay kaagad nilang nakikita na ang isa sa mga nakikipaglaban sa loob ng livestream ay ang tanyag na tagapagmana ng Huang Corporation at mayaman na second generation na si Huang Xiaofeng. Pagkakita pa lang nila kay Huang Xiaofeng ay nagtataka na lamang sila kung sino itong kinakalaban niya ngayon dahil kinakailangan pa niya na makipagkamay at makipagkasundo sa napakaraming mga gangster para lamang magplano na patayan at patahimikin ang kinakalaban nilang ito ngayon.
Napapanood nila kung papaano ginagamit ni Linye ang kanyang skill na Fallen Heaven and Earth Hell kung saan nagtataka na lamang sila kung anong klase ng skill ito. Habang mas tumatagal pa ang livestream ay mas dami rin ang mga nanonood dito at tumataas pa ang rankang nito sa loob ng professional forum. Nagtataka na lamang sila kung sino itong kinakalaban ni Huang Xiaofeng na napakalakas na mage at saan nanggaling ang tapang ni kalabanin ang katulad ng halimaw na mage na ito. Umaabot ngayon sa halos 5,350 na mga katao ang nanonood sa livestream. Sa punto kung saan naghaharap na sina Linye at Huang Xiaofeng ay naririnig na lamang nila kung papaano insultihin ni Huang Xiaofeng si Linye sa pagiging isang pulubi at mahirap nito na tinatanong pa kung naiinggit ito sa kanyang kayamanan. Nang marinig ito ng mga manunood ay nagugulat na lamang sila sa mga salitang binibitawan ni Huang Xiaofeng dahil masyadong malulupit ang mga salitang ito at kaya naman hindi na lamang nila inaakala na ang katulad niya ay isang walang modo at hindi sibilisadong tao. Maliban pa rito ay nakikita na nila ang dahilan kung bakit napakayabang ni Huang Xiaofeng sa isang napakalakas na inaakala nilang mage dahil may itinatago pa itong isa pang alas. Sa pagbubunyag ni Huang Xiaofeng ng kanyang rankless diamond armor ay nagugulat na lamang sila at hindi alam kung gaano kamahal ang set ng equipment na ito. Dahil sa mga nakikita nilang nakakainis na pag-uugali ni Huang Xiaofeng ay nayayabangan na lamang sila at nagagalit sa mga mayayaman. Ang livestream na ito ngayon ay mas tumataas pa at inaayos ang titulo kung saan pinaparusahan ang mayabang na young master ng isang tunay na Diyos na dinudurog ito. Ang mga manunood ng livestream ay umaabot ngayon sa humigit 123,000 baka tao. Umaabot ng livestream sa punto kung saan walang tigil na binubugbog na ni Linye si Huang Xiaofeng habang patuloy din ito na binibigyan ng heal para hindi mamatay. Dahil sa bagbag ang laban nito na hindi man lang makapalag si Huang Xiaofeng ay papatanong na lang ang mga manunood kung talaga bang kaya ng pera na gawin ang lahat at ano itong nakakapanood nila. Hindi na lamang sila makapaniwala sa kanilang napapanood dahil nalalaman na lamang nila na isa palang priest ang kaharap ni Huang Xiaofeng na kaya pang bigay ng heal at magdulot ng pinsala sa parehong pagkakataon. Nais na lamang nilang malaman kung anong klase ng talent ba ang taglay ng priest na ito dahil napakalakas naman niya na kaya niyang diretsahang durugin ang isang warrior na nakasuot ng isang rankless na diamond equipment. Gusto ngayon nilang hanapin kung sino ang Diyos na ito dahil ninanais ng nakakarami na maging kanyang disipulo at mapasailalim sa kanya. Nagagawa ngayon ng nagpapanood ng livestream na itutok ang kanyang camera sa mukha ni Linye at nakikita ng mga manunood na ang lalaking ito ay kamukha ng kanilang kaklase kaya naman napapatanong na lang sila kung ang lalaking ito ba na napapanood nila ay nagmumula sa Professional Academy ng Jiang City dahil kung ganon ay baka pareho sila ng pinag-uusap ang tao. Mula sa kanilang narinig ay nagkaroon din ng pag-aaway sa pagitan ng lalaking ito at ni Huang Xiaofeng ilang araw na ang nakakaraan kung saan sinubukan ni Huang Xiaofeng na landiin ang kanilang diyosa na si Sumumu ngunit pumalpak ito. Sa paglabas ng balitang ito ay may naaalala na rin ang iba at mula sa kanilang memorya ay isang priest ang lalaking ito. Ang iba naman na manunood ay patuloy lamang na naglalagay ng kanilang mga comment at sinasabi nila na hindi na importante kung isang priest ang lalaking ito dahil nagagawa naman niya na solo ng mga dungeon at ilang araw lamang ang nakakaraan ay nagawa niyang pakainin ng lupa si Huang Xiaofeng question at ipinahiya siya. Dahil sa mga napakaraming testimonya mula sa iba-ibang mga miyembro ng professional forum ay mukhang naiintindihan na nila ngayon na iisa lamang ang priest na ito at ang kanilang itinuturing na big boss. Sa kanya ring pagpapakita ng kanyang pambubugbog kay Huang Xiaofeng ay napapagtanto na lamang ng mga naroroon na dapat na nakakuha si Linye ng isang uri ng top tier na talent. Dahil sa livestream na yun ay nagiging laman na ngayon ng professional forum ang usapan tungkol sa misteryosong priest na ito. Ang mga profesional na naroroon ay nagigising na lamang at nakatuon ngayon ng pansin sa panunood at pag-iimabasigang ngayon sa lalaking iyon kahit na gabing-gabi na. May iba pa na pinapaniwalaan ngayon ang mga nakaraang usap-usapan kung saan may nakahanap ng impormasyon tungkol sa Diyos na nagbebenta ng SSS grade na equipment at mga strategy guide sa professional forum kung saan nalalaman nila na ang pinanggalingan ng nag-post ay mula sa Jiang City. Sumasang-ayon naman ang ibang miyembro ng professional forum dahil ang Diyos na iyon ay ang parehong gumawa ng mga record sa loob ng dungeon pero sa mga dungeon na ito ay nasa malalaking professional level. Maliban pa rito ay may mga larawan ng kanyang mga transaksyon kaya naman ang mga estudyante dapat ng Professional Academy ng Jiang City ay makikilala kung sino ang lalaking ito. Sa lahat ng mga nangyayaring ito ay nagagawa rin ni Bai Ji na panuorin kung papaano durugin ni Linye si Huang Xiaofeng at nagagawa rin niya na pagmasdan kung ano ang mga kaguluhan sa loob ng professional forum. Sinusubukan niya napakalmain ang mga ito at sabihan na tigilan na nila ang paggawa ng mga chismis tungkol sa big boss na ito dahil ayaw niya na alaman ng iba ang kanyang pagkatao at mas gusto na maging low-key muna.
Sinusubukan ni Bai Ji sabihin na hindi si Lin Ye ang nakikita nila sa livestream at ang nagbebenta ng mga strategy at equipment na gawa na raw niya na makabili ng equipment mula sa Big Boss at ayaw nito na nalalantad ang kanyang katauhan. Mukhang hindi naman nakakatulong ang pinost ni Bai Ji na ito dahil napapagalataan na ng mga miyembro ng forum na kainahinala ang kanyang sinabi at isang solidong ebidensya na talagang si Lin Ye na talaga ito. Habang nasa ilalim ng kanyang kumot at nasa kanyang kama ay nag-aalala na lamang si Bai Ji, hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin at hindi na rin magagawang itago ng Big Boss ang kanyang tunay na pagkatao sa ngayon. Alam ni Bai Ji na dapat na napakaraming mga malalakas pang mga profesional na kagaya niya ay gusto rin na bumuo ng isang party kasama ng Big Boss na si Lin Ye. Nag-aalala na lamang siya na baka mawala ang kanyang pagkakataon na mabuhat ni Lin Ye at baka agawin sa kanya ang kanyang pwesto. Sa loob ng professional forum ay nabubuo na rin ang mga fan club para kay Lin Ye kung saan hindi sila tumitigil na purihin ito dahil sa hindi siya magagawang tibagin ng kanyang mga kalaban lalo na at kaya niya na mag-heal, magdulot ng pinsala at tumangke ng pinsala sa kanyang mga kalaban. Maliban pa rito ay kaya niya rin napabalaykan ang kanyang sariling mana, magbigay ng support at magbuhat na kinakailangan pa ng isang perpektong team para lamang makamit pero kayang-kaya niya itong gawin ng mag-isa. Dahil sa kanyang mga taglay ng abilidad ay itinuturing na lamang siya ng isang tunay na Diyos na ngayon ay nagpapakita. Maliban pa rito ay nangangahulugan na lamang ang kakayahan ng isang priest na walang awa na talunin ang isang warrior dahil mangangahulugan lamang na ang diskriminasyon laban sa ibang propesyon ay magtatapos na at hindi na ituturing ang mga priest bilang pinakamababa at pinakamahinang klase ng propesyon. Sa tulong ni Lin Ye na itinuturing na bituin ng bagong panahon ay ipinanganak na ang magbabago sa kalagayan ng mga priest. Dahil sa mainit na nararamdaman ang mga ito sa pagnanais na baliktaran ang tingin sa mga profesional ay bumubuo na lamang sila ng isang kulto para basagin ang mga hadlang pagdating sa mga talent at propesyon. Maliban pa rito ay nagkakaroon na rin ng isang propaganda laban kay Huang Xiaofeng dahil ang mga katulad niyang tao ay nakakadiri sa ginagawa niya rin na pag-asa na parang bakit akyat at kahanga sa harap ng mga babae pero dahil lang ito sa koneksyon at impluwensya ng kanyang tatay. Napakayabang nito na nagtatawag pa siya ng ibang tao para lamang pagtulungan ang kanyang mga kaklase kaya naman gusto ngayon ng mga tao sa loob ng professional forum na arestuhin ang mga katulad ni Huang Xiaofeng at parusahan sila ng malubha. Hindi nila gusto na ang pinakamatandang anak ng Huang Corporation ay minamaliit at iniinsulto silang mga karaniwang tao pero mukhang napasobra ngayon siya ng kanyang pagmamalaki dahil kinakaharap niya ngayon si Lin Ye at natatakot na ngayon di alam ang gagawin. Napakayabang nito ngunit sa katotohanan ay isa lamang siyang spoiled na bata. Hindi lang pera ang taglay ng kanyang ama na si Huang Tianqi dahil isa rin itong mataas na miyembro ng Professional Alliance kaya naman kahit na ano pang mangyari ay maaari lamang siya na kumasa sa kanyang tatay para lamang makapasok sa alliance. Hindi na lamang nila lubos maisip kung papayagan ba ng Professional Alliance na makapasok ang isang katulad ni Huang Xiaofeng na walang kwentang nilalang. Dahil sa kahihiyan na ginagawa ni Huang Xiaofeng ay nadadamay na rin ang kanyang tatay na si Tianqi nag-gusto nila ngayon na pababain mula sa kanyang posisyon. Maliban pa rito ay tinuturing na nilang basura ang Huang Corporation kaya gusto nila ito nga ma-bankrupt at malugi. Ang masangsang na amoy mula sa korporasyong ito ay masyadong malakas kaya naman ninanais nila na bigyan sila ng Professional Alliance ng isang paliwanag tungkol dito at kailangan na rin nila na gumawa ng aksyon para solusyonan ito. Dahil sa pagkamuhi ng mga tao sa Huang Corporation na sinimulan ng kagagawa ni Huang Xiaofeng ay bumababa ngayon ang halaga ng Huang Corporation sa stock Jintonget na lubhang sumusunod na ngayon na kagagawa ng mga hacker na ayaw din ang pamamalakad nito. Mukhang nababalita na rin si Huang Xiaofeng at ang mga kagagawa nito kung saan isa sa mga nakakapanood nito ay ang pamilya ni Sumumo. Nasa harapan sila ng TV habang itinuturo sa kanila ng kanilang anak ang kinamumuhian niyang si Huang Xiaofeng dahil sumusobra na ito. Humihingi ngayon siya ng tulong mula sa kanyang mga magulang para turuan ng leksyon ang lalaking ito. Sinasabihan lang naman siya ng kanyang tatay na hindi niya ito maaaring gawin. Dagdag pa ng kanyang nanay na masyadong baluktot na ang katauhan ng batang iyon at ang pagtahak sa maling landas sa buhay ay may sarili nitong kahihinatnan at mga aral na mapupulot. Ayaw na makialam ng nanay ni Sumumu dito dahil alam niya na kung magagawa ng isang tao na makasalubong ng mga pagsubok sa buhay at gagamitin lamang ang kapangyarihang hiniram lamang mula sa iba at hindi talaga tunay na tinataglay para lamang mang-api ng iba ay siguradong hindi siya magiging isang tunay na magaling na propesyonal. Nagkakaproblema na lamang si Sumumu at tinatanong ang kanyang nanay ng isang importanteng bagay kung dapat ba nilang makialam sa laban ni Lin Ye. Habang pinapanood ang mga pagpapakitang gilas ni Lin Ye at pagparusa kay Huang Xiaofeng sa telebisyon ay sinasabi lang naman ng nanay ni Sumumu na kung makikialam sila sa problema ni Lin Ye ay hindi ba magiging katulad lang niya si Huang Xiaofeng na umaasa lamang sa kapangyarihan ng iba para solusyonan ang kanyang problema at gamitin ito sa masama.
Maliban pa rito ay sinasabi na lamang ng nanay ni Sumumo na kayang-kaya naman ni Lin Ye na solusyonan ito ng siya lamang at hindi na kailangan pang humingi ng tulong mula sa kanila. Habang nangyayari ang labang ito ay nasa gitna na lamang ang lalaking may puting buhok at isang monocle na pinapalibutan ng napakaraming screen na kinapapalooban ng mukha ng mga mahahalagang miyembro ng Alliance. Ipinapaalam niya sa kanyang mga kasamahan na hindi pa nagagawang makasali ni Lin Ye sa professional test. Sa kabila nito ay nakakamangha na kaagad ang kanyang naipapakita sa kanilang lahat lalo na ang mapangwasak na kapangyarihan nito. Gamit ang kanyang remote ay pinipindot niya ngayon ang pulang buton para ipahinto muna ang pinapanood nilang laban. Sa loob ng silid na yun ay pinapanood niya at ng mga miyembro ng alyansa na nasa loob ng mga screen na nakapalibot sa kanya. Itinitigil mo na ang laban para kausapin ang mga kasama niya dahil ang batang lalaki na nasa harapan nila ngayon ay nagagawang makakuha ng isang talent na napakalakas at baka mas mataas pa sa legendary rank. Dahil sa napakagandang talent na nakuha ni Lin Ye ay nagtataka na lamang sila medyo sayang na pinipili niya ang propesyon ng pagiging isang priest. Tinatanong niya ngayon ang kanyang mga kasamahan kung ano ang dapat nilang gawin sa batang yun lalo na at ang isang katulad niya na isang henyo na lumalabas lamang sa loob ng isang dekada ay dapat na kunin nila ng diretsyo at ipasok sa professional alliance bilang isang exception at espesyal na kaso. Lumilingon ngayon siya sa kanyang mga kasama at tinatanong kung ano ang opinyon nila sa kanyang iminumungkahi kung saan kukunin nila agad si Lin Ye sa professional alliance ng ganito kaagad. Ang dalawang babae na may asul na buhok ay pumapayag dito sa iminumungkahi ang lalaki. Para na rin sa ikabubuti ng mundo at sa kapayapaan na ninalais nila ay kailangan nila na papasukin kaagad ang isang profesional na kagaya ni Lin Ye sa kanilang professional alliance sa lalong madaling panahon. Sa pagpayag ng mga miyembro nito ay mapanghusga na lang na lumilingon at ibinabaling ang tingin ng isang lalaking kalbo kay Huang Tianqi and ama ni Xiaofeng. Tinatanong na lamang niya ang matandang ito kung bakit naroroon pa siya sa kanila ngayon at kasali pa rin sa kanilang usapan sa halip na tinutulungan ngayon ang kanyang anak na tumatakas mula sa pagkakabugbog. Nais na lamang niyang malaman kung sinusukuan na ba niya ang kanyang sariling anak. Dumadagdag pa sa usapang ito ang isang lalaking may pulang buhok na umiinom ng alak at habang tumatawa ay sinasabi na lamang niya na sa katotohanan ay hindi ito isang napakalaking problema para kay Minister Huang dahil sa kabila ng pagkakabugbog ng kanyang anak ay isa rin itong oportunidad kaya naman bakit hindi na lang niya ito kunin. Sa lahat ng pang-aasar na ito at pamimilit ng kanyang mga kasama sa Professional Alliance ay napapatahimik na lang muna si Huang Tianqi dahil wala na rin itong masabi para labanan ang mga kasama niya. Si Huang Tianqi na pinuno ng Huang Corporation at isa ring minister ng isa sa mga branch ng Professional Alliance ay may hawak na napakalaking kapangyarihan. Habang pinagpapawisan ngayon at kinakaharap ang kanyang mga kapwa-miyembro ay pinapaliwanag na lamang niya na sinusubukan pa rin niyang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang kumpanya. Maliban pa rito ay naisaayos na ang mga ibibigay na kompensasyon para kay Lin Ye. Nagawa na niyang planuhin kung ano ang dapat niyang sabihin at ialok dito. Humihingi siya ng malalim na kapatawaran para sa mga masasamang gawain ng kanyang anak at para na rin sa kanyang pagiging isang hindi kwalipikadong tatay na pinabayaan lamang na mangyari ang mga ito. Para solusyonan ang mga nangyayaring ito ay nagpadala na raw siya ng kanyang tauhan para ayusin ang lahat ng ito sa kanyang panig. Ipinapangako niya sa kanyang mga kasamahan na hindi na nila dapat mag-alala dahil seseryosohin niya ang lahat ng tungkol sa bagay na ito. Sa wakas ay nakakabalik na rin tayo sa loob ng kagubatan kung saan patuloy pa rin na binubugbog ni Lin Ye si Huang Xiaofeng. Namimilipit pa rin siya sa sobrang sakit ng pinsala na idinudulot ni Lin Ye at nababalot ngayon ng kanyang pulang enerhiya. Ang kanyang kinahihigaan ay nagkakabitak-bitak na ngayon na lupa habang naruroon lang naman si Lin Ye na nakatayo lang at pinapanood ang paghihirap ng walang kwentang hayop na ito. Habang pinagmamasdan ang paggapang sa lupa ng mahinang nilalang na ito ay bigla na lamang siyang tinatawag ng isang lalaki mula sa isang helicopter. Nakikiusap ito kay Lin Ye na maghintay muna at magpakita ng kanyang awa sa kanilang young master. Nais nila na tumigil muna si Lin Ye sa kanyang walang awang pambubugbog. Nililingon na lamang niya ang mga ito at nagtataka kung sino ang mga ito. Bumababa kaagad si Zhao Qihang mula sa helicopter at tumatakbo sa kinaroroonan ni Lin Ye. Ipinapaalam niya sa kanya na ninanais ng chairman ng Huang Corporation na makipag-usap kay Lin Ye dahil may gusto itong ipaalam sa kanya. Nang marinig ito ni Huang Xiaofeng ay bumabangon na lamang ito habang nagdurugo pa rin ang ilong at bibig at nawawalan na ng ngipin. Dinuduro niya ngayon at itinuturo si Lin Ye habang sinasabi na patay na ito at dapat nang magsisisi dahil naririto na ang kanyang tatay. Sinasabihan na lamang niya si Lin Ye na maghintay na lamang siya at tingnan ang kanyang magiging kaparusahan.
Nang marinig din ito ni Lin Ye ay sama na lamang ang tingin niya kay Zhao Qihang habang tinatanong kung ano ang ibig sabihin nito at kung gusto ba ng chairman ng Huang Corporation na puwersahin siya na manahimik at takutin siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Kung ganito ang gusto ng chairman ay hinahamon na lamang siya ni Lin Ye na pumunta roon mismo sa kanya at magharapan sila. Mukhang salungat naman ang ninanais ng panig ng Huang Corporation na itinatanggi ang sinasabi ni Lin Ye kaya naman yumuyuko na lamang sa harapan niya si Qihang habang ibinibigay ang telepono dahil handa ang Huang family na pagbayaran ang mga kagagawan ni Huang Xiaofeng. Maliban pa rito ay gusto rin na humingi ni Huang Tianqi na humingi ng tawad kay Lin Ye ng personal kaya naman ninanais niya na kunin ang telepono para sila na mismo ang mag-usap. Nang marinig na lamang ito ni Huang Xiaofeng ay nagugulantang na lamang siya at sinisigawan ngayon si Qihang dahil yumuyuko siya sa hampas lupang lalaking ito. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari at tinatanong na lang kung nasisiraan na lamang ng bait si Qihang. Habang kinukuha ni Lin Ye ang telepono mula kay Qihang ay patuloy pa rin na tumatahol si Huang Xiaofeng at tinatanong kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi dahil personal na hihingi ng tawad ang kanyang tatay kay Lin Ye. Ayaw niyang paniwalaan at tinatanong kung anong klaseng walang kwentang mga bagay ang pinagsasabi ngayon ni Qihang. Dumaan ngayon ang ilang minuto hanggang sa tumatawag na ngayon si Huang Tianqi na lumalabas ngayon bilang isang hologram sa harap ni Lin Ye. Kinukumusta niya ito at tinatanong kung siya ba si Lin Ye dahil humihingi ito ng tawad sa pagpapahintay dito. Kalmado lang naman na kinukumpirma ito ni Lin Ye at hinaharap ng walang problema si Huang Tianqi. Sa tawag na yun ay yumuyuko na lamang si Tianqi at nagpapakilala bilang ang tatay ni Huang Xiaofeng. Sinasabi niya kay Lin Ye na ang lahat ng ginawa ni Huang Xiaofeng ay dahil sa kanyang kawalan ng paggabay sa kanyang sariling anak at hinayaan lamang na gawin kung ano ang gusto nito. Nais ngayon na humingi ni Huang Tianqi ng paumanhin para sa lahat ng mga gulo na itinulot sa kanya ng kanyang sariling anak. Hindi naman ito masyadong dinadamdam ni Lin Ye at sinasabi na masyado itong mabait sa kanyang paghingi ng tawad. Nagpapatuloy pa ngayon sa pagsasalita ang tatay ni Huang Xiaofeng at sinasabi na ang isang paghingi ng tawad lamang gamit ang mga salita ay hindi sapat para makapagbayaran at pantayan ang mga pagkakamaling ginawa ng kanyang anak kaya naman gusto niyang humingi ng tawad sa kanya ng personal at pagbayaran mismo ang mga nawala niya. Maaari niyang ibigay kay Lin Ye kahit anuman ang gustuhin niya mapa equipment or item pa man ito basta makakaya niya itong maibigay. Para naman kay Huang Xiaofeng ay ninanais lamang niya hayaan na kunin siya ni Zhao Qihang at siya na raw ang bahala na disiplinahin ito ng sobrang istrikto na nababagay para sa kanyang kahihiyan na idinulot. Para dakipin si Huang Xiaofeng malaron ay ginagamitan muli ni Qihang ng kanyang teknik ito para mawala ng malay na ngayon ay napapasalantak na lamang sa lupa at bumubula ang bibig. Habang patuloy silang nag-uusap ni Huang Tianqi ay hinihila lang ni Qihang si Huang Xiaofeng mula sa likod ni Lin Ye. Sa mga salitang ito mula sa pinuno ng isa sa mga pinakamalalaking grupo na Huang Corporation ay alam ni Lin Ye na marami siyang makukuha dito kaya naman pumapayag na lamang ito sa dahilan na taos-puso ang paghingi ng tawad ni Tianqi. Maliban pa rito ay tanggapin din niya ang kompensasyon para sa kahihiyan ng kanyang anak sinasabi na para sa tiyak na gugustuhin niyang kapalit ay niyang makakuha ng 3 set ng rankless diamond equipment isa para sa isang priest, isang set para sa isang mage at isang set para sa isang swordsman. Maliban pa rito ay gusto rin ni Lin Ye ng 5 milyong alliance coins, sa kanyang mga ninanais ay tinatanong niya ngayon si Huang Tianqi kung makakaya ba niya na ibigay ang kanyang ninanais. Si Zhao Qihang na naririnig ang buong usapan ay nagugulat na lamang habang sinusubukang hilain mula roon si Huang Xiaofeng. Nang marinig ni Zhao Qihang ang tungkol sa hinihingi ni Lin Ye na 3 rankless diamond set para sa 3 magkakaibang mga propesyon ay hindi na lamang siya makapaniwala dahil napakahirap kunin nito. Halos imposible na makahanap ng ganitong mga klaseng armor set kahit na halukayin pa ang buong bansa. Medyo pinagpapawisan na lamang at kinakabahan si Huang Tianqi dahil sa hinihingi ni Lin Ye na rankless diamond equipment. Sinasabi niya na kung iisa lang na set ang kailangan niya ay maaari na niya itong ibigay pero kung kakailanganin niya ng 3 set para sa 3 magkakaibang propesyon ay baka matatagalan ito at aabutin pa ng ilang araw. Ipinapaliwanag ni Tianqi na wala siyang mga nakahandang stock at mga mapagkukunan mula sa kanyang mga koneksyon kaagad pero pinapanatag lang naman niya ang loob ni Lin Ye at sinasabi na hindi nito kailangang mag-alala magpapadala ito ng mga tao niya para mag-farm ng mga equipment sa mga special na dungeon. Maliban pa rito ay magbibigay din ng alliance sa kanya ng mga karagdagang resources at mga suporta para lamang sa kanya kung gugustuhin man ito ni Lin Ye. Habang dinadala ngayon ni Zhao Qihang si Huang Xiaofeng sa helicopter nila at sinusuutan na ang kanyang seatbelt habang wala pa rin itong malay ay may mga gwardya na masugid na pinagbabantayan ng kanilang kapaligiran para sa mga nagtatangkang umatake. Naiinis na lamang si Zhao Qihang habang inaalagaan ang batang iyon dahil kailangan na naman niyang ayusin ang gulong ginawa nito kahit na paulit-ulit na siyang sinasabihan.
Bago pa man sila tuluyang makaalis mula roon ay may kutob si Zhao Qihang na may nangyayari sa kanilang paligid kaya naman ginagamit nito ang kanyang salamin at ang equipment na nakalagay dito para suriin ang kanilang kapaligiran. Ginagamit niya ang kanyang bilang scanner at nakikita na may electronic device na nasa sagap ito. Sa kapal ng mga halaman doon at mga nagtataas ang puno ay nagagawa na lamang niya na hanapin ang isang camera na nagre-record na katago lamang sa kakahuyan. Nang makita ito ni Zhao Qihang ay nagtutungo na lamang siya rito at inilalapit ang kamay niya sa camera. Habang kasama ang mga gwardya ng pamilya Huang ay itinataas na lamang ni Zhao Qihang ang camera sa mukha nito at pinapatay ang camera at ang live stream. Bago pa man ito tuluyang mawala ay nagpapasalamat na lamang si Zhao Qihang sa kanilang panunood, sinasabi na nagpunta mismo si Huang Tianqi doon para personal na humingi ng tawad para sa ginawa ng kanyang anak at pag-usapan ang plano para magiging kompensasyon sa abalang idinulot ng kanyang anak at sa kahihiyang ginawa nito. Sinasabi na lamang ni Zhao Qihang na dapat na lamang nilang hintayin at manood sa official broadcast na ipapalabas para sa mga detalye ng mga mangyayari sa pagitan ni Lin Ye at ng pamilya Huang. Tuluyan na nga itong nawawala at nalilipat na lamang tayo kay Lin Ye na nagtataka na lamang sa pagkabanggit ni Huang Tianqi tungkol sa alliance. Hindi na lamang siya makapaniwala dahil mukhang napansin na kaagad siya ng alyansa at nais na hatakin siya. Nag-aalala na lamang si Lin Ye kung nagawa na bang madiskubre ng alyansang tungkol sa kanyang kakaibang talent. Sinasabihan na rin naman siya ni Tianqi na handa niyang ibigay ang lahat ng mga resources na may kinalaman sa mga secret dungeon na malapit Jiang City. Ipinapaliwanag na may humigit sa 50 na dungeon sa loob ng syudad sa kabuuan maliban na lamang sa iilang mga bihirang dungeon. Hindi niya maaaring ibigay ang lahat ng mga meron sa Jiang City dahil hindi lamang siya ang naroroon at may iba pang nagmamay-ari sa loob ng syudad. Ang lugar na yun ay puno ng mga iba-ibang mga grupo at mga alitan sa pagitan nila na masyadong malalim para pakialaman ng mga simpleng tao. Sinasabi lang naman ni Lin Ye sa kanya na hindi nito kailangang mag-alala dahil sapat na para sa kanya ang isang buwan para tapusin ang lahat ng mga dungeon na ibibigay niya sa kanya at makapag-farm na rin sa loob nito. Nang marinig ito ni Zhao Qihang ay nagugulat na lamang siya at lumilingon kay Lin Ye dahil hindi siya naniniwala na magagawa niya na tapusin ang humigit sa 50 na dungeon sa loob lamang ng isang buwan. Pati ang mga gwardiyang kasama niya ay nagugulat na lamang dahil hindi nila aakalain na makakaya ng isang bagong propesyonal na gawin yun. Natutuwa lang naman dito si Huang Tianqi at sinasabihan na lamang si Lin Ye na dalhin niya ang kanyang mga kasamahan sa kanyang party bukas ng gabi dahil ililibre niya silang lahat ng kanilang hapunan. Nag-aalok din si Tianqi na tulungan si Lin Ye na burahin ang mga usap-usapan tungkol sa kanya sa professional forum pero sinasabihan lang naman siya ni Lin Ye na siya na ang bahala dito at maglalagay siya ng isang paliwanag sa professional forum. Maliban pa rito ay binibigyan ng permiso ni Lin Ye si Huang Tianqi na i-livestream ang magiging hapunan nila bukas. Sa mga binibitawang pahayag ni Yung Lin Ye sa kanya ay namamangha na lamang si Tianqi dahil mukhang pinagplanuhan at naisip na ang lahat ng mga mangyayari hanggang sa lukuyan at sa gagawin pa niya sa hinaharap. Ngumingiti na lamang siya kay Lin Ye at sinasabi na dito na mukhang maayos na ang kanilang usapan. Natutuwa na lamang si Tianqi at nakikilala niya na mukhang ang hinaharap ng batang ito ay walang limitasyon. Pinupuri na lamang niya na isa siyang tanging talento na hindi mahahanap basta-basta. Sa pagtatapos ng usapan sa pagitan ni Lin Ye at ni Huang Tianqi may tinatapos na lamang ni Lin Ye ang kanilang tawag. Iniaabot na lang muli ni Lin Ye ang telepono kay Zhao Qihang para ibalik ito. Sinasabihan niya si Zhao Qihang na dahil sa ipinakita nilang pag-uugali kasama si Huang Tianqi ay hahayaan niya muna si Huang Xiaofeng, sa ngayon binabalaan niya rin ang mga ito na pag-uulitin pa niya ito ay hindi na niya ito papatawarin. Ipinapaliwanag lang naman ni Zhao Qihang kay Lin Ye na ang pamilya ni Huang Tianqi ay masyadong komplikado at ang mga malulupit na kapaligiran ay gumagawa ng mga malulupit na tao at sa kasong ito ay ang spoiled na si Huang Xiaofeng. Tinitigilan lang naman siya ni Lin Ye sa kanyang pagkukwento at sinasabi na wala siyang intensyon na pag-usapan ang mga bagay-bagay sa pamilya ni Huang Tianqi dahil hindi ito nararapat at hindi niya rin ito dapat malaman. Natutuwa lang naman dito si Zhao Qihang at nagpapasalamat sa kanyang pag-intindi. Nagtatapos ang araw doon at kinabukasan ay pupunta na lamang si Lin Ye at ang kanyang party sa 5-star restaurant na pinangalanang Yujilan. Ang kainang ito ay ang unang restaurant sa Jiang City na official na tinagurian bilang isang 5-star na establishmento kung saan patuloy itong nakakatanggap ng mga papuri mula sa mga kumakain. Maliban pa rito ay ang mga tagapagluto nila ay nanggaling sa lahat ng dahon ng mundo. Kilala ang restaurant na ito para sa tanging pagbibigay nilang pansin pagdating sa karanasan ng mga kain dito kahit na kumakain sila ng mag-isa o kaya naman ay may mga kasama ay bibigyan pa rin sila ng kanilang sariling pribadong lugar para kainan.
Ipinapaliwanag na ang bawat silid dito ay may nakalaan na grupo para bigyan ng serbisyo ang mga kumakain at nakahanda sila sa oras na may customer sila, sinisiguro na matatanggap ng mga ito ang pinakamagandang karanasan sa kanilang buhay pagdating sa pagkain. Ang pinakaimportanteng bagay dito ay matatanggap ng mga kumakain ang pare-parehong VIP treatment anupaman ang kanilang katayuan sa buhay, kahit na ang magagawa lamang nilang mabili ay ang pinakamurang golden egg fried rice. Ginagabayan ngayon sila sa loob ng restaurant at habang pumapasok sila doon ay natutuwa na lamang si Baiji at kumukuha ng mga larawan habang si Linye at Sumumo ay nakataas ang gwardya at patuloy na nagmamasid sa kanilang kapaligiran. Habang balisa ay sinasabihan na lamang ni Sumumo si Linye na kahit na humingi ng tawad si Huang Tianqi sa kanya sa livestream ay dapat pa rin siyang mag-ingat sa kainan na pupuntahan nila. Sinasabihan lang naman siya ni Linye na hindi nito kailangang mag-alala at wala silang problema na kakaharapin dito. Alam ni Linye sa kanyang sarili na gumagawa si Huang Tianqi ng seryosong paghingi ng tawad dahil nakikita nito ang tunay na potensyal ni Linye at gustong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya habang maaga pa at hindi pa siya inaagaw ng iba. Nakakarating na ngayon sila sa kanilang silid at itinuturo ngayon sila ng tagagabay sa reservation ni Huang Tianqi. Pinapapasok sila sa loob ng room 888 at pagpunta pa lang nila roon ay naabyutan na lamang nila si Huang Tianqi na may binabasang impormasyon. Malugod niyang binabati ang kanyang mga bisita at inaaya na umupo sa kanilang itinakdang mesa. Tinatanong ngayon ni Huang Tianqi kung ang dalawang babae bang ito ang mga kasama ni Linye sa kanyang party na sina Baiji at Sumumo. Pagkatapos nagabayan sa kanilang mga magiging upuan ay sinasabihan ni Huang Tianqi ang waiter para simulan na ang paglalabas ng mga pinagmamalaki nilang mga putahe. Habang hinihintay ang kanilang pagkain ay nag-aalok ng isang tagay si Tianqi at inuunahan mo na ang kanilang usapan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad muli sa mga kabubuhang aksyon na ginawa ng kanyang anak na si Huang Xiaofeng sa kanya. Humihingi rin ito ng tawad dahil sa kanyang kababayan at inaamin ang kasalanan nito sa hindi pagtuturo sa kanyang anak ng maayos at hindi paggabay sa kanya sa tama na naging dahilan ng kanyang hindi kaaya-ayang ugali. Nang marinig ito ni Sumumo at ni Baiji ay nagugulat na lamang sila sa aksyon ng tatay ng mayabang na si Huang Xiaofeng at wala silang nararamdaman na pananakot o kaya naman ay kayabangan mula sa lalaking ito. Ang imahe ng tatay ni Huang Xiaofeng ay napakabait at napakamapagkumbaba. Hindi na lamang sila makapaniwala na ang tatay ni Huang Xiaofeng at ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao ng Jiang City ay ganito ka mapagkumbaba at taliwas sa ugali ng kanyang anak. Alam naman ni Linye na mukhang ang pagmamahal ng isang magulang sa kanilang anak ay napipilitan na lamang sila na magplano para sa hinaharap ng kanilang mga anak at bilang ang chairman ng Huang Group ay napakalaking bagay na ibinababa ni Tianqi ang kanyang sarili para sa kanilang lahat. Sinasabihan ni Linye si Huang Tianqi na naiintindihan nito ang katapatan na ipinapahayag niya sa kanyang mga salita at sinasabi na kung kikilalanin ni Huang Xiaofeng ang kanyang mga pagkakamali at matututunan na kontrolin ang kanyang sarili ay hahayaan niya na lamang ang mga ginawa niyang bagay na manatili sa nakaraan. Mukhang nagkakasundo naman dito ang dalawa at nakikipagkamay na lamang si Tianqi kay Huang Xiaofeng, tinatanggap ang alok na ito. Sakto na natapos ang kanilang usapan ay dumadating ngayon ang isa sa mga alagad ni Tianqi at sinasabi na nagagawa na nito na madala ang mga equipment kaya tinatanong na lamang niya ang kanyang boss kung dapat na ba niyang ipakita ang mga ito. Inuutusan naman na siya ni Tianqi na ilabas na ang mga ito at ipakita sa kanyang mga mahalagang bisita. Kaagad naman na nagtutungo ang alagad ni Tianqi sa kanyang storage space at kinakalkal ang mga ito. Ang unang inilalabas niya ay ang equipment na tinatawag na Demon Emperor's Regal attire na isang uri ng armor set na binubuo ng 4 na piraso at nasa forging level 1. Ito ay isang rankless na diamond grade na equipment maaari lamang gamitin ng mga priest na propesyonal. Nagbibigay ang equipment na ito ng epekto na pinapataas ang physique ng 30 puntos, intelligence ng paratipunas, pinapataas ang self-healing effect ng 15% at may passive na rejuvenation effect na pinapanumbalik ang buhay na katumbas ng pinsala na itinudulot sa kanyang mga kalaban. Ang rejuvenation effect ay may cooldown na 10 segundo at pinapataas din ng self-healing effect ng 50%. Kagaya ng inaasahan ni Linye sa isang diamond grade na equipment ay napakaganda ng mga epekto nito at buti na lang hindi ito kumokontra sa kanyang kasalukuyang ginagamit na equipment. Habang nakikita ni Linye ang mga epekto nito ay iniisip na lamang niya na sa una ay mukha itong isang simple lamang na pagpapatas ng kanyang healing effect at kanyang survivability pagdating sa mga laban, ngunit may karagdagan pa ang epekto ito dahil sa kanyang talent na Reversal of Heaven and Earth kung saan ang pinsala ng may dudulot niya gamit ang kanyang reverse talent ay madudubol pa. Sa pag-iinspeksyon ni Linye sa kanyang mga natanggap na equipment ay natutuwa na lamang siya at sinasabi kay Huang Tianqi na natutuwa ito sa mga ibinigay niya sa kanila.
Maliban pa sa ibinigay nitong Demon Emperor's regal attire ay ibinibigay na rin ng alagad ni Tianqi ang mga diamond level rankless na equipment set para kina Baiji at Sumumo kung saan ang mga ito ay nasa sakto sa kanilang mga propesyon. Simple lang naman na natutuwa si Baiji pagkakita sa kanyang sariling armor set at mahiyain pang nagpapasalamat kay Tianqi. The Sumumo naman ay hindi na lamang makapaniwala sa kalidad ng armor at sa kapangyarihan na kinakailangan para makuha ito. Ang tatlong set ng equipment na nasa rankless diamond grade na sabay-sabay na kinuha sa loob lamang ng isang araw ay nagpapakita lamang sa dedikasyon nila sa paghingi ng tawad at kahit na sa taglay na kapangyarihan at yaman ng Wang family ay napakahirap nito na makuha. Napapagtanto na lamang ni Sumumo na mukhang napakalaki ng puhunan na ginamit nila para lamang makuha ang tatlong set ng equipment na ito. Ngumingiti na lamang si Sumumo kay Huang Tianqi at nagpapasalamat para sa napakagandang equipment na ibinigay niya sa kanila at malugod nila itong tatanggapin bilang pasasalamat na rin. Sa loob ng livestream ay nakikita na lamang si Tianqi at Lin Ye na nakikipagkamay kung saan nakikita na lamang ng mga manunood ng livestream ang isa sa mga bigatin ng Jiang City at boss ng Huang Group ay nagpapakita ng magbigat na respeto sa isang baguhan na katulad ni Lin Ye. Wala namang pakialam ang mga manunood kung gaano pa kalakas si Tianqi dahil hindi niya tinuruan ng maayos ang kanyang anak at dahil sa kagagawan nito ay nagawa nilang kunin ang puot ng itinuturing nilang Panginoon. Sang-ayon naman sa ideyang ito ang iba pang nanunood at sinasabi na kung hindi maayos ang ibinigay nitong paghingi ng tawad at mga kompensasyon sa kanilang Panginoon na si Lin Ye ay lulunurin nila ang Wang family at sisiguraduhin na pababagsakin sila ngunit dahil na rin sinabi ng kanilang Diyos na hindi niya nahahabulin ang mga ito at sisingilin pa ay hindi na rin sila magwawala. Nagpatuloy ang usapan ng mga ito at pinag-usapan pa ang tungkol sa mga koneksyon at dungeon sa loob ng Jiang City habang hinihintay ang kanilang pagkain. Nang makarating ang pagkain ay nauna na si Baiji na ito at nasasarapan sa kalidad ng pagkain sa loob ng restaurant na ito. Pagkatapos ng kanilang pagkain ay natutuwa na lamang si Lin Ye na tinatapos ang kanilang usapan. Dahil na rin may ilang mga mamamayag sa labas ng restaurant ay baka magulo na lamang si Lin Ye kaya naman inaalok sila ni Tianqi na samahan sila palabas. Bago pa man sila makaalis mula roon ay ibinibigay niya ang susi para makapasok sa nightmare level ng dungeon na tinatawag na Land of Bones. Siyempre hindi lamang ito ang maaari niyang ibigay kay Lin Ye at sinasabi na ang mga resources sa loob ng dungeon na ito ay maibibigay na lamang sa kanya. Tinatanggap ito ni Lin Ye at lubos na natutuwa dahil sobra-sobra niyang magagamit iyon. Sa kanilang paglabas ay sinasalubong kaagad si Lin Ye ng mga mamamahayag na may dalang mga kamera at napupuno ang kanyang tanawin ng mga flash. Nasasabik ang mga manunulat na ito na inaabangan si Lin Ye sa kanyang paglabas. Patuloy nila siyang tinatanong na mula sa kanilang narinig ay ang nakuhang talent ni Lin Ye ay ang reverse healing. Maliban pa rito ay narinig din nila na kaya niya na magsulo ng kahit anumang dungeon kaya naman gusto na lamang nilang malaman kung may katotohanan ba ang lahat ng ito. Nais din nilang malaman kung nagawa ba talaga niya na masolo ang newbie dungeon at makakuha ng isang SSS rank na rating. Gusto na lamang nila ang marinig ang sagot ni Lin Ye dahil wala pang propesyonal na nagagawa ang mga nakamit niya. Tinatanong din nila siya kung siya ba ang anonymous god sa professional forum na nagkapakalat ng mga strategy guide. Nagpapatuloy lang naman si Lin Ye sa kanyang paglalakad sa gitna ng mga taong ito habang sinusubukan ng mga alagad ni Tianqi na pigilan ang mga reporter na sinusubukang makalapit sa kanya. Hindi siya natitinag sa mga tanong na ito at ayaw na munang sagutin ang mga ito. Habang pinagkakaguluhan ngayon ang mga mamamahayag si Lin Ye pagkatapos ng kanilang naging usapan ni Huang Tianqi ay matatagpuan na lamang si Huang Xiaofeng sa kanyang silid na medyo namimilipit ngayon sa sakit at pinapalibutan ng maitim na enerhiya. Mahihirapan ito ngayon na makatulog at mamahinga dahil na rin ginugulo siya ng presensya ng masamang enerhiyang ito. Hindi na lamang niya makayanan hanggang sa iminumulot na lamang niya ang kanyang mata. Pagkamulat pa lang ng kanyang mata ay nakikita na lamang niya ang isang lalaki na binabalot ng itim na enerhiyang ito. Tinatanong ni Huang Xiaofeng kung sino siya hanggang sa tumatawa na lamang ang nilalang na ito. Mayabang nito na ipinapakilala ang kanyang sarili bilang si Master Mei Gao na nanggagaling pa mula sa abyss. Ipinapaliwanag nito ng isa siyang high-rankang demon na may purong dugo bilang isang demonyo at napakalakas na umaapaw na kapangyarihan. Si Huang Xiaofeng na naririnig ang pagpapakilala ng lalaking ito ay hindi na lamang nab-ibilib o kaya naman ay natatakot dito. Naiinis na lamang siya at sinasabihan nito na inakala pa naman niya na isa siyang espesyal na nilalang o kahit ano ngunit isa lang pala siyang mahinang demonyo. Tinititigan niya si Master Mei Gao ng may pagkamuhi at sinasabihan na magsimula ang sangkatauhan na magkaroon ng mga kapangyarihan at magawang ma-awaken ay ipinapadala na lamang nila ang mga demonyong katulad nito pabalik sa abyss na parang mga walang kwentang mga insekto.
Nang marinig ito ni Master Mei Gao, napapaatras na lamang siya at nagtataka kung bakit ganito ang pagtanggap sa kanya ng taong ito. Medyo naiinis na lamang siya na sa naging komento ni Huang Xiaofeng at tinatanong ito sa kanyang sarili na ano ang ipinagmamalaki nito dahil siya ang naging katatawanan ng buong syudad matapos niyang mabugbog at madurage ng isang mahinang priest. Para lang naman sagutin si Huang Xiaofeng ay malakas na lamang na sinasabi ni Master Mei Gao sa kanya na isa lamang iyong pag-atres para makalaban muli sila at parte ng kanilang estratehiya. Hindi naman naniniwala si Huang Xiaofeng dito na masama pa rin ang titig kay Mei Gao. Bumabalik muli sa kanyang paksa si Mei Gao at sa kanyang ganid na makikita sa kanyang mata ay tinatanong na lamang niya si Huang Xiaofeng kung kontento na ba talaga ito sa mga nangyari. Tinatanong niya kung pinapayagan ba niya na ang mga ignorante at mga walang muwang na mga tao ay tinatawanan lamang siya. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay hindi siya tinutulungan ngunit sinusubukan pa na kunin ang atensyon at uri mula sa nagpahiya sa kanya na parang mga linta na kumakapit kay Linye. Dahil sa mga napagdaanan ni Huang Xiaofeng ay binibigyan ngayon siya ng pagkakataon ni Mei Gao na magkaroon ng kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Inaalok niya si Huang Xiaofeng na maaaring itong bigyan ng hindi mapapantayan na kapangyarihan ngayon na maaari niyang gamitin para durugin at bisakin ang mga may hinang nilalang na ipinahiya siya at ayaw siyang kampihan. Sinasabihan din siya ni Mei Gao na maaari niyang ipaintindi sa kanyang ama na si Tianqi na siya talaga ang nararapat na makatanggap ng kanilang respeto sa halip na si Linye. Bago pa man makapagbigay pa ng ilan pang walang kwentang alok sa kanya ay binabato na lamang ng kanyang unan at pinapaalis mula roon. Napapaatras na lamang si Mei Gao habang sinasabihan siya ni Huang Xiaofeng na lumayas na lamang sa kanyang harapan dahil hindi niya kailangan ang kanyang awa sa pagkakataon na ito ay dapat na umalis na ito habang nagpapakita pa siya ng kanyang awa dito. Tumatayo ngayon si Huang Xiaofeng mula sa kanyang kama at naiinis na binibira si Mei Gao habang ipinapaalam sa kanya na siya ay isang henyo na mas mataas pa sa ibang mga henyo kaya naman hindi niya kakailanganin ang awa ng isang mahinang nilalang na katulad niya na mag-aalok lamang ng isang walang kwentang kasunduan. Sinasabihan na lamang niya si Mei Gao na ibigay na lamang niya ang mga walang kwenta at basurang kapangyarihang iniaalok niya sa mga kawawang nilalang na mas kailangan ito. Natutunganga na lamang si Mei Gao sa sinasabi ni Huang Xiaofeng at nagtataka na lamang kung seryoso basta talaga siya na tinatanggihan niya ang kanyang iniaalok na kapangyarihan. Iniisip na lamang niya kung dapat na ba niyang patayin ang babong ito na nasa harapan niya ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili at pinipilit na magkaroon ng pasensya na dahil ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay parte lamang ng kanyang pagpapakita at para na rin sa mas malaking plano nila. Umaalis na lamang si Mei Gao mula roon habang sinusundan ang kanyang itim na enerhiya. Pinagsasabihan niya si Huang Xiaofeng na kung magbago man ang kanyang isip at magdesisyon na kunin ang alok para sa kanilang kasunduan ay dapat lang niya na isigaw ang kanyang pangalan na Mei Gao. Kung gagawin niya ito ay siguradong maririnig niya ito kaagad kung saan ipagkakaloob niya ang dakilang kapangyarihan ng Abyss at pangungunahan siya para maging isang hindi matitinag at hindi sumusuko na Fallen One. Pagkatapos ng naging usapan nila Tianqi at Linye ay nagtutungo na lamang ang party niya Dungeon Secret Realm na tinatawag na Land of Bones. Sa loob ng dungeon na ito ay maaari lamang pumasok ang mga nasa level 6 hanggang sa level 10. Hindi na nagsasayang pa ng oras ang mga ito at pinipili ang Nightmare difficulty para dito. Ang kurbang ito na binubuo ng mga matatalas na mga bato na katulad ng anyo ng isang malaking bungo at may berdeng enerhiya na lumalabas mula rito. Ipinapaliwanag na ang Land of Bones ay isang pinabayaang lugar na napapalibutan ang kamatayan at pinapaligiran ng isang hukbo ng mga natutulog na mga skeleton. Kapag pumasok ang mga profesional dito ay magagawa nilang gisingin ang mga ito at silang ituturing na sariwa at masarap na pagkain ng mga ito. Isang habang kinakaharap nila ang dungeon entrance nito ay napapatanong na lamang si Linye kay Baiji kung ilang beses pa niya maaaring gamitin ang kanyang awakened talent sa linggong ito. Nahihiya na lamang ipinapaliwanag ni Baiji na ginamit na niya ito minsan pagkatapos ng 2 dungeon na ginawa niya kamakailan lamang. Napapabuntong hininga na lamang si Linye at sinasabihan siya na huwag madali sa paggamit nito at isang tabi na lang muna ito para sa mas magandang mga resources at treasure chest sa hinaharap. Ipinapaliwanag ni Linye kay Baiji na kahit makakuha sila ng Nightmare level resource dungeon mayroon naman silang diamond grade na set kaya naman ang pinakamagagandang platinum na mga item at equipment mula sa dungeon ay siguradong hindi sila bibigyan ng pinakamagagandang resulta at baili syengepisyo. Ipinapaalam din niya na pumayag na ang Huang family na bigyan sila ng mas magandang mga dungeon resources sa linggong ito binuksan pa ang catastrophe level difficult in a dungeon para lamang sa kanila.
Ipinapaliwanag na lamang ni Linye ng kakailanganin lamang nila ngayon ay ang magkaroon ng isang armas para lampasan ang transition period bago sila sumabak sa exam, ngunit kung hindi nila magagawa na makakuha ng isang armas na maaari nilang gamitin mula sa person na ito ay maaari lang laman nila itong Ibay lisyenta para sa mataas na presyo bilang kapalit na rin ito na maaari nilang gamitin na panggastos. Dahil dito ay sinasabi na lamang ni Linye na may tatlo silang layunin na kailangang matupad para sa dungeon na ito. Una ay ang makuha ang mga free attribute points, pangalawa ay ang makakuha ng isang platinum grade weapon, at pangatlo ay ang makakuha ng isang SSS level na strategy para sa nightmare difficulty na maaari nilang Ibay lisyenta. Pinagsasabihan lang naman ni Linye ang kanyang mga kasama na panuorin na lang nila siya ng mabuti at ituturing na lamang na ito na parang isang aktwal na pagtuturo kung saan makikita talaga nila ng personal ang magiging laman ng strategy guide. Sa utos na ito ni Linye ay natutuwa na lamang si Su Mumo dahil wala na naman siyang gagawin. Sinasabi na lamang niya kay Linye na hindi ito papasok at sasali sa laban maliban na lang kung may maling mangyayari o kaya naman ay nagkamali siya. Naglalakad ngayon ang tatlo at pumapasok sa bideng ilaw na pinapapasok ngayon sila sa loob ng dungeon na Land of Bones. Nakakapunta na ngayon sila sa Land of the Bones kung saan puno ito ng mga malalaking nakausling mga matatalas na buto at walang masyadong mga halaman doon. Ipinapaliwanag na ang difficulty level ng dungeon na ito ay tinatawag din na bone soup ng mga profesional at ng mga mag-aaral. Para makakuha ng isang SSS rating sa loob ng dungeon na ito ay may 4 na kondisyon na dapat na matupad. Una ay dapat na mapatay nila ang final boss na Undead Knight. Pangalawa ay ang patayin nila ang lahat ng mga undead skeleton na nasa loob ng dungeon. Pangatlo ay ang huwag gamitin ng armas na matatagpuan lamang sa loob ng dungeon na iyon na tinatawag na Holy Sword para pahinain at patayin ang lahat ng mga undead skeleton sa loob ng Land of Bones. Ang pang-apat na kondisyon ay ang pagkakaroon ng Holy Sword ng humigit sa 60% na durability bago matapos ang pag-clear ng dungeon. Ipinapaliwanag na lamang ni Baiji ng dahilan kung bakit tinatawag ang Land of Bones na Bone Soup ay dahil sa ang common at hard level ay masyadong magkakapareho. Sa pag-clear ng Land of Bones ay maaari lamang gamitin ang Holy Sword para ma-clear ito ng napakadali kahit na hindi gumagamit ng kahit anong pag-iisip o kaya naman ng estratehiya. Sinasabi na lamang ni Baiji na ito ang kanyang unang pagkakataon na makapasok sa nightmare difficulty ng Land of Bones at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin dito. Pinapaliwanag lang naman ni Su Mumo sa kanya na dahil sa ibinibigay ng Holy Sword na karagdagang 300% na pinsala sa mga undead skeleton na naruroon ay maituturing na lamang itong isang opisyal na cheat na ibinigay mismo ng dungeon sa kanila at kung magpapakita man ang Holy Sword na ito sa loob ng Nightmare difficulty ay maaari pa rin bang tawagin na Nightmare difficulty ang kakaharapin nila dahil magiging masyadong madali ang pag-clear nito gamit lamang ang Holy Sword. Ang magpapahirap na lamang sa kanila ngayon ay kung papaano nila makukuha ang SSS rating nang hindi ginagamit ang Holy Sword. Kahit na ganito pa man ay nilalapit na lamang ni Su Mumo si Baiji sa kanya at sinasabihan ito na hindi niya kailangan na mag-alala. Pagkatapos nila na clear ang dungeon na ito ay ibibay lisyenta na lamang nila ang mga equipment at ang strategy guide na mabubuo nils rito para bilhan siya ng mga pagkain na gugustuhin niya. Habang nahihiya sa ipinapakitang kabaitan sa kanya ni Goddess Mumo ay sinasabi na lamang niya na hindi na niya kailangan ang mga ito. Si Linye naman na naririnig ang mga ito ay tinatanggap na lamang ang kanyang kapalaran at mukhang magtatrabaho na naman siya ng libre para sa kanila. Natatawa na lamang ito ng kaunti hanggang sa nagtutungo na lamang siya sa sentro ng dungeon. Sinasabihan niya sina Baiji at Su Mumo na manood ng mabuti. Sinisimulan na ngayon ni Linye na magpalabas ng kanyang itim at pulang enerhiya sa lugar. Sinisimulan na rin niya na kagatin ng kanyang hinlalaki at paduguin ito. Pagkatapos nyo na gumawa ng kaunting sugat sa kanyang daliri ay ipinapatak na lamang niya ito sa lupa. Pagkatapos niyang patirikan ng kanyang dugo dito ay nagkakaroon na lamang ng bitak sa lupa na kumakalat sa buong lugar. Nagliliparan na lamang ang bato roon habang nagigising ang mga natutulog ng mga skeleton sa ilalim ng lupa. Lumalabas ang mga ito mula sa siwang na nabubuo sa lupa. Alam ni Linye na kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling dugo para gawing pine at pala basin ang mga skeleton dahil sa pamamagitan nito ay hindi na nila aindahin at pakikialaman ang protective barrier na idinudulot ng Holy Sword na kinamumuhian nila at sinusubukang layuan at taguan kaya sila nagtatago sa ilalim ng lupa. Pagkatapos na pala basin ang mga skeleton na ito mula sa kanilang pagtatago ay sunod na ginagawa ni Linye ang pangalawang bahagi ng kanyang plano. Ginagamit niya ang kanyang reversal of heaven and earth at nagdudulot ngayon ng pinsala sa kanyang sariling katawan. Gamit ang kanyang skill ay napapasok ngayon siya sa continuous bleeding state na walang tigil na pinapatulo ang kanyang dugo at binabawasan ang kanyang HP.
Pagkatapos nyo ring gamitin ito ay napapasukan na lamang siya ng dugo habang ang lahat ng kanyang mga attribute ay bumababa ngayon bilang resulta ng pagbaba ng kanyang HP. Sa ginawang pagpapadugo ng ito ni Linye ay mas naaakit na lamang sa amoy ng kanyang dugo ang mga skeleton na naruroon. Mas naiengganyo ngayon ang mga ito na sumugod at mabilis na lumulukso para atakihin ang pinanggagalingan ng dugong ito para maging kanilang masarap na pagkain. Makikita sa mga mata ng mga skeleton na naruroon ang kanilang ganid at pagkagusto na lamunin ang pinanggagalingan ng masarap na amoy ng dugong iyon. Ang makita ito ni Sumumo ay kaagad niyang hinahatak si Baiji para samahan siya dahil kailangan nila na umatras muna at hindi kunin ang pansin mula sa mga skeleton. Ibinabato na rin ni Sumumo ang isang bola para seluhin ni Linye at gamitin ito. Ang berdeng bola na ito ay isang pain relief herb pill na maaaring gamitin kapag ang katawan ng isang propesyonal ay napinsala kung saan pinapababa nito ng sobra ang pisikal na sakit ngunit wala itong abilidad para magpagaling at hindi rin isinasaayos ang mga sugat na natanggap. Sinasalo kaagad ni Linye ang bolang ito at nilalamon. Habang patuloy na nakakakuha ng pinsala ay tumatakbo na lamang siya habang ang kinain niya na pain relief herb pill ay gumagana para na lamang maayos siyang makatakbo at hindi dahil ang sakit mula sa idinulot niyang pinsala sa kanyang sarili mismo. Dahil sa kagustuhan ng mga skeleton na lamunin si Linye ay tumatakbo na lamang sila at nilalampasan ang malapit sa Holy Sword na dapat ay kinamumuhian na lamang nila at kinaiinisan. Si Linye ay patuloy na inilalayo ang mga ito mula sa espada para na rin hindi ito aksidenteng mapinsala. Habang patuloy na tumatakbo mula sa mga skeleton papalayo na rin sa espada ay nararamdaman na lang ni Linye ang epekto ng kanyang pinsala na natatamo. Habang pinagpapawisan ngayon bumababa ngayon ang kanyang HP ng 25%. Pati ang kanyang vitality ay bumababa na rin ngayon ng 25% na mas pinapabababa ang kanyang mga attribute na taglay. Mula sa kanyang mga obserbasyon ay tama ang kanyang nagiging hula sa kung ano ang mangyayari at mukhang ang kagustuhan ng mga undead skeleton para sa dugo ay mas lumalamang at mas malakas kaysa sa kanilang pagkamuhi at pag-iwas sa holy light na nagmumula sa espada. Habang nanunood sina Sumumo at Baiji mula sa gilid ay napapatanong na lamang si Baiji kung hindi ba talaga nila kailangang pumunta doon at tulungan si Linye lalo na at pinapaligiran na ito ngayon kasama na ng mas bumababa nito na HP. Sa pag-aalala na ito ni Baiji ay hindi naman natitinag si Sumumo dahil may tiwala ito kay Linye at alam na may plano ito na nasa kanyang isipan. Sinasabihan niya lamang si Baiji na hindi niya kailangang isipin si Linye at ipagkatiwala na lamang na alam nito ang kanyang gagawin dahil alam na rin nilang dalawa kung ano ang tunay na kakayahan nito at may estratehiyang nasa isip na isinasagawa niya ngayon. Para mas palalin pa ang pag-akit sa mga skeleton na ito ay ginagamit na lamang ni Linye ang kanyang mga daliri para sugatan ang kanyang kanang braso at patuluin pa ang mas maraming dugo. Sa ginawang ito ni Linye ay tumutulo na lamang ang kanyang dugo sa kanyang dinadaanan habang ang kanyang pangunahing HP ay bumababa ngayon ng 10%. Sa kanyang pang-aakit ay mas naiengganyo ngayon ang mga skeleton na habulin siya at kakainin ito. Sa kanyang patuloy na pagtakbo ay naabot na lamang ni Linye ang dulo ng dungeon na Land of Bones. Ito ang plano ni Linye na maabot at puntahan at ngayon na nakakarating na siya roon ay napapaligiran na ngayon siya ng napakaraming skeleton na ginaisang niya at pinahabol sa kanya. Sa kanyang pagkaipon ng mga skeleton at sa bumababa na rin niya na HP ay ginagamit na ni Hanju ang kanyang Divine Healing Method. Sa tulog ng kanyang spell na inilalapat niya sa kanyang sarili ay napapanumbalik ngayon ang marami sa kanyang HP na nadadagdagan ng 250 sa bawat paggamit ni Linye. Nagagawa na lamang yan ng mapunta sa 100% na HP na napapansin na lamang ng mga skeleton at ipinagtataka kung bakit bigla na naman na nawawala ang estado nito ng nasa critical state. Ngayon na naiipon na ang kanyang mga kalaban sa kanyang harapan ay tinataas na lamang ni Linye ang kanyang tungkod at ginagamit ang kanyang spell na Reversal of Divine Damage. Nang makita ito ng kanyang mga kalaban ng skeleton ay nagsisitakbuhan na lamang para hindi madamay sa paparating na pag-atake. Sa ginawang teknik ni Linye ay nagkakabitak na lamang ang lupa habang bumubulwak mula sa baba ang itim na enerhiya na nilalamon ang sinuman na matamaan ito. Sinasabihan na lamang ni Linye ang mga skeleton na ito na masyado ng huli para sa mga ito na intindihan na hindi siya kitakam-takam na lamunin ngayon. Para siguraduhin na hindi makatakas ang mga kalaban nito na ngayon ay tumatakbo na at umaalis roon para iligtas ang kanilang mga buhay at hindi malaman ang kanyang teknik, ginagamit na lamang ni Linye ang kanyang susunod na alas at ang kanyang pinakamalakas na teknik. Kumikinang na lamang ng pula ang kanyang mata hanggang sa pinapakawalan ngayon niya ang kanyang teknik na Fallen Hell. Sa tulong ng kanyang teknik na Fallen Hell ay lumalabas na lamang ang mga malalakas na bugso ng enerhiya mula sa ilalim ng lupa at bumabagsak sa lahat ng mga skeleton na naruroon. Wala na lamang silang nagawa kung hindi ang tanggapin ang hindi kapanipani walang pinsala na idinudulot ng skill na ito.
Nagkakabitak-bitak na lamang ang lupa at hindi binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng oras ang mga ito na umalis. Nagsisilip para na lamang sila sa eri habang nilalamon sila ng itim na enerhiya na ito mula sa skill ni Linye. Sa loob ng ilang segundo na pagka-activate ng skill na yun ni Linye ay nagagawa niyang ubusin ang HP ng mga kalaban niya at napupunta ngayon sa 0 ang lahat ng HP ng mga undead skeleton na naruroon. Pagkatapos ng kanilang labanan ay humuhupa na lamang ang alikabok at bumabalik ang kulay berde na liwanag na binabalot ang buong lugar. Nagtutungo na lamang si Linye sa kinaroroonan ng isang malalim na bangin kung saan may daanan na paikat dito. Nililingon na lamang niya ang ailaliman nito habang nasa kabila naman sila Linye at Sumumo. Mula sa ibaba ng bangin ay may dumadagundong na lamang na tunog na naririnig sa buong dungeon. Maririnig ang mabilis na mga yapak na mas lumalakas pa at lumalapit ngayon sa kanila. Nang marinig ito ni no Sumumo at Baiji ay nagugulat na lamang sila at lumilingon habang hinahanap ko saan ang gagaling ang tunog na iyon. Si Linye naman ay nakatayo lamang doon at tinititigan ang butas sa ibaba. Inaabangan na niya ngayon kung ano ang lalabas na boss dito. Hindi na naghintay ang tatlong ito at bumababa na lamang ng bangin para pumunta sa harap ngayon ng isang kuweba. Habang hinahawakan pa rin ni Sumumo si Baiji ay pumapaharap lang naman si Linye at lumalabas ang isang nilalang na anino pa lamang ang nakikita na tinatanong ang mga naruroon kung sino ang malakas ang loob na Jin Aisang siya sa kanyang pagkakahimbing. Sa panandali ang paghinto nito ay ipinagpapatuloy na lamang ng Undead Knight ang pagpapatakbo ng mabilis sa kanyang kabayo. Sa pagpatay ni Linye ng lahat ng mga skeleton na naruroon ay nagigising na sa wakas ang boss na Undead Knight. Habang inihahanda ang sibat nito at nakaposisyon na sa itaas ng kanyang kalansay na kabayo ay sinasabihan na lamang niya ang lahat ng mga naruroon na gagamitin niya ang kanilang mga bungo bilang kanyang personal na tasa at iinumin ang lahat ng kanilang dugo gamit ito. Ang Undead Knight na ito ay isang boss monster na nasa level 9 at may 11th strength, 15 physique, 20 intelligence, 15 spirit, 10 agility at may platinum level na aptitude. Maliban pa rito ay may mga skill ito na tinatawag na Grudge Fire, Undead Fury at Nether Abyss.